Ano ang mas matimbang, dugo o luha ng sangkatauhan? Yan ang katanungan na talagang gumugulo sa isipan ko nung ako ay nasa serbisyo pa. Isang katanungan na sumubok sa aking pagdedesisyon at pagpili sa kung ano ang dapat at kung ano ang tama. Hindi ko inaasahan na noong nasa serbisyo pa ako bilang matikas na albularyo, haharapin ko ang pinakamahirap na parte ng aking buhay. At ito nga ay ang kalabanin ang isang aswang na kahit kailan ay hindi ko inaasahang makakatunggali ko. Ako po si Enteng. Sabay-sabay po nating subaybayan ang aking paglalakbay nung ako ay isa pang albularyo. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi pong picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyong pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ay, ano naman yung ginagawa mo? May tatakutin ka na naman ba ng kalugar natin? Bakit naghahasa ka ng ganyan mo, ha? Ay, hinaan mo nga yung boses mo. Naririnig ka sa kabilang bakuran, oh. Eh dapat nga lang marinig nila para kung sakaling may bumulagta na naman sa palengke, alam nilang ikaw kagad ang gagawa nun. Alam nilang ikaw agad ang ipapabarangay nila. Pambira ka naman babae ka, oh. Ano tingin mo sa akin, masamang tao? Kasi ginagawa mo, halos parang linggo-linggo meron kang pinapayak na tao dito sa atin. Sobrang angas at siga mo rito. Wala nang gustong kumausap sa akin dahil natatakot sila sa asawa ko. Kakainis kaya? Yung mga pinapayak mo, yung mga taong maangas din at nangahamak ng ibang tao. Pambihira ka, oh. Parang hindi mo naman ako kilala, Kahit na may pagkamaangas naman ako, kahit kailan naman, hindi naman ako nananakit ng mga taong walang ginagawang masama. Yan kasi ang napapala mo sa mga amiga mong marites, Sama ka ng sama sa kanila. Kaya tuloy nakakarinig ka ng mga maling kwento tungkol sa akin. Nakakasama ka ng loob, Asawa kita pero pinag-iisipan mo ko ng ganyan. Masisisi mo ba ako? Oo, masisisi talaga kita. Hindi na lang manahimik, ano ba kasing meron na tinahasa mo na naman yung katana mo? Bumili ka ng kamatis. Ha? Bakit ako bibili ng kamatis? At sibuyas. Nagsasasabi mo, nag-uusap tayo, hindi nagluluto. Kaya ako inahasa itong katana ko, para ipanghiwa sa kamatis at sibuyas. Ay nako, kahit kailan ka talaga, Enteng, oh. Napakasira ulo mong kausap. Diyan ka na nga, aalis na nga ako. May namata na aswang sa kabilang nayon. Sa sinabi kong yun, napatigil ang asawa kong si Sonia. Ang inis at pagkairita niya ay agad-agad na naglaho sa reaksyon ng kanyang mukha. Napalitan ito ng kaba at may kaunting lungkot na bumakas doon. Lumapit siya sa akin na tumingin ng matalim. Para kami mga dalag at binata na malapit ng mag-away. May namata ang aswang sa kabilang nayon, sabi ni Paring Nobeng. Kailangan kong puntahan para malaman kung aswang ba talaga ang nakita nila o hindi. Ang sabi kasi nila parang kakaibang hayop lang Pero malakas kasi ang kutob ni Paring Nobeng. Kilala mo naman yon. Palaging tumatama ang kutob. Dahil nga sa kutob, kaya niya nahuli yung asawa niyang nagloloko. Ay tapos ano? Ayun na. Tapos makikipaglaban ka na naman sa mga nilalang na yon. Hindi ka ba talaga nadadala, Enteng? Dahil sa mga aswang na yan, kaya tayo nawala ng anak noon. Ano ka ba naman? Napapuntong hininga na lang ako, Kabanong.
Inaasahan ko na talaga na kapag pinag-usapan ng aswang, ang susunod na sasabihin niya ay tungkol sa anak namin. 2 dekada na kasing wala na sa piling namin ang aming anak. 2 taon pa lang siya noong inatake ng mga aswang ang tinitirahan namin sa bukid. Wala kaming ibang kapitbahay noon. Malayong agwat kaya wala kaming nahinga ng tulong. Idagdag pa na dahilan na nagsisimula pa lang din akong maging albularyo sa panahon na yon. Noon kasi, lahat ng mga bata na 5 taong pababa, kinukuha ng mga aswang para kainin. Yun ang dahilan kung bakit napasama ang anak namin. Hindi yun maintindihan ni Sonia. Ang sinisisi niya palagi ay pagsali ko sa samahan ng mga albularyo. Hindi pa naman siguro. Kaya nga aalamin ko eh. Wala namang ibang aalam doon kundi ako lang. Kasi ako lang naman paano kung aswang nga yun? Kung sakaling aswang man yun, di ang kailangan gawin patayin. Kala ko ba matagal na tayong nag-usap? 5 taon ka nang tumigil sa ganyan. Tumigil ako kasi wala nang aswang. Pero wala akong sinabi na titigil ako kapag meron na ulit. Hindi ka pa ba natatauhan? Kapahamakan ang dinadala ng ganyang gawain, Enteng. Yan ang dahilan kung bakit nawalan tayo ng anak Tingin mo ba, ginagawa ko ito kasi gusto ko lang? Ginagawa ko ito para sa anak natin, Sonia. Kasi kahit 2 dekada lang nakalilipas, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na baka balang araw mahanap natin siya. Kaya ako ito ginagawa para mabigyang hustisyang nangyari sa anak natin. Pati na rin sa iba pang mga bata na kinuha nila. Kaya wag mo na akong pigilan. Kasi kapag pinatigil mo ako sa ganitong gawain, baka mapagbuntunan ko lang ang lahat ng mga tao rito sa baryo natin. Gusto mo bang mabugbog ko sila ng walang kadahi-dahilan? Ay nako, ewan ko sa iyo. Napakahirap kong pakiusapan, Enteng. Ang gulo-gulo mong kausap. Hanggat hindi nauubos sa mga aswang sa probinsyang ito, mananatiling buhay ang tungkulin ko. Hindi bilang isang albularyo, Sonia, kundi bilang isang ama na rin. Napapailing na lang sa akin ang asawa ko, Kabanong. Agad naman siyang naglakad palabas ng bakuran namin. Ako naman ay napatingin na lang sa katana na ilang minuto ko nang hinahasa. Nakikita ko na nga ang sarili ko sa katawan ng talim sa sobrang kintab. Matagal-tagal na rin mula nang may huli akong kinatay na aswang. Pero kahit na ganun, malakas ang pakiramdam ko na hindi pa rin kumukupas ang kakayahan ko makapaslang. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Wala na akong magawa. Lahat ng mga paghahanda ay natapos ko na. Kailangan ko na lang ang signal ng kumpare kong si Nomeng. Lumabas na muna ako ng bahay para makapagpahangin at makapaglakad-lakad. Lahat ng nadaraanan ko ay nagtatabihan. Sa dami ng tattoo ko sa katawan, hindi nila maiwasang hindi matakot. Alam nilang meron silang kalalagyan kapag hinarang nila ako. Pero hindi naman talaga ako siga. Aminadong maangas, pero maangas ako sa mga taong siraulo at tarantado. Sa mga taong may mga ginagawang kalokohan sa buhay. Maya-maya, napatigil ako nang madaanan ko ang magkaibigang Ricardo at David. Kilala ko sila dahil sila yung makukulit na binatilyo na maraming tanong sa akin tungkol sa mga aswang. Hindi ko na sana sila papansinin pero tinawag ako ni Ricardo. Mang Enteng! Kung magtatanong ka ulit tungkol sa mga aswang, yun at yun pa rin ang isasagot ko. Kaya huwag ka na magtanong. Hindi naman po ako magtatanong Meron lang naman po akong sasabihin. Wala ako sa mood makipag-usap kayon. Tungkol po ito sa aswang na nakita nila Mang Nomeng. Bakit alam niyo ang bagay na yan? Pasensya na po. Narinig po kasi namin yung usapan niyo Ang lalakas po kasi ng boses niyo sa harapan ng bahay namin. Napakamot ako sa ulo. Naalala kong para pala kaming nagsisigawan ni Nomeng kapag nag-uusap. Kaya hindi na rin nakapagtataka na mayroong ibang makakarinig. Ano naman gayon? Sabado po. Piloso po ka ba? Gusto mo itupin kita sa 8? Biro lang po. Kung anong narinig mo, yun na yun. Hindi mo na kailangang ulitin sa akin, naintindihan mo? Nakita na rin namin yun nung nakaraang taon. Isang lalaking mahabang dila, matulis ang tenga at ilong, mahabang daliri at mahaba rin ang mga kuko. Tapos may nakausling buto sa balikat. Sa kanan. Meron pong hindi nakita si Mang Nomeng sa aswang na yun.
Pero nakita namin ni David. Yung aswang po na yun, may butas po sa bandang liig. Sa may ilalim ng baba niya, parang may lumalabas-labas puro na likido eh. Pero hindi po namin sigurado kung ano. Kung gumagawa lang kayo ng kwento para matuwa ko, tigil nyo na. Hindi ako natutuwa. Totoo po sinasabi namin, Mang Enteng. Paano nyo makikita ang aswang na yun, Aber? Tagaro ng angkan ni David. Napagtanungan namin sila. Nung nakaraang buwan pangaraw nila nararamdaman na may kakaibang nilalang lalo na sa mga gubat. Bago namin ipagtanong yon, nakita na po namin yun sa gubat nang maghanap kami ng panggatong. Natutulog siya nun na parang paniki. Nakasabit sa sanga ng puno. Tapos nakita namin may binubugas siyang likido mula ron doon sa butas ng leeg niya. Bandang hapon po yun eh. Mga alas 5 yata. Basta malapit ng dumilim. Gusto sana namin siyang patayin eh. Kaso naalala namin hindi pala kami katulad mo. Kaya ayun, tumakbo na lang kami. Sinasabi po namin ito sa inyo kasi tingin namin may mga hindi po kayo nalalaman sa aswang na yun. Na kung mabibigyan kayo ng babala, pwede niyong maiwasan at makapag-ingat po kayo. Parang kakaiba po kasi yung aswang na yun eh. At base sa mga nababasa naming libro, kapag kakaibang aswang, mas delikado. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang sinasabi ng dalawang binatilyo na yon, Kabanong. Una pa lang naman kasi, kilala ko na sila na sobrang interesado sa mga aswang. Palagi silang nagpapapansin sa akin. Kaya hindi ko rin naman agad magawang makumbinsi ang sarili ko. Dahil baka mamaya gumagawa lang din sila ng kwento para mapansin ko. Okay, sige. Sige, naniniwala ka na sa amin? Sige, aalis na ako. Napapakamot na lang silang dalawa nang maglakad na ako papalayo. Susubukan pa sana nila akong sundan pero tiningnan ko sila ng masama. Sumapit ang kinagabihan. Magkaharap na kami ni Sonia sa pagkainan. Tahimik, walang nakikibuan. Hindi ako sanay na nananahimik ang matalak kong asawa kaya binasag ko na ang katahimikan. Magpupunta ka ba sa pasayaw ni Menchi sa Huwebes? Pasayaw? Kita mong masakit ng balakang ko? Pwede ka naman pumunta kahit hindi ka sasayaw. Kumain ka na lang doon. Hindi na. Itutuon ko na lang ang atensyon ko sa tindahan natin ng karne sa palengke. Magkakapera pa ako. Sonia, alam kong ayaw mong kumalaban ako ulit ng aswang. Alam mo naman pala eh. Anong mahirap intindihin doon? Yun lang ang paraan para mabigyan ng hustisya si Louie, ang anak natin. Ayaw mo bang mabigyan siya ng hustisya, Sonia? Anong ayaw? Malamang gusto ko. Pero kung ikamamatay mo rin, hindi ko na yun kakayatin. Alam kong nag-aalala ka lang para sa kaligtasan ko. Pero, Sonia, wala kang dapat na ipag-alala. Magiging ayos lang naman ako. Ang tagal ko nang gawain ito at wala namang nangyayaring masama sa akin. Kailangan mo lang akong pagkatiwalaan. Ay nako, bahala ka. Doon na natigil ang usapan namin, Kabanong. Hindi na siya kumibo at nagmamadali na lang kumain. Kinabukasan, agad kong pinuntahan si Paring Nomeng. Pinag-usapan namin ang tungkol sa namataang aswang. Pagdating namin ng hapon, inihanda niya ang mga kasamahan niya. Ako naman ay dala-dala ko na rin ang mga gamit na pinagtutugis ko sa mga aswang. Mga bandang alas 4 ay lumarga na kami sa kabilang nayon. Nilibot namin ang gubat doon pero wala namang kaming nakitang aswang. Hanggang sa tumagal ng 1 linggo. Wala pa rin. Dumating sa punto na sinukuan ko na. Pero si Paring Nomeng, itinuloy nila ang paghahanap sa mga aswang. Hanggang isang gabi. Mang Enteng! Mang Enteng! Mang Enteng, may balita kami sa'yo! Nabulabog ang pagmumuni-muni ko nang marinig ko ang boses ng dalawang binatilyo. Hingal na hingal sila. Ilang segundo pa silang hindi agad nakapagsalita bago sinabi kung anong nangyayari. Ano na naman bang kailangan nyo? Mga istorbo kayo eh. Mang Enteng, si Mang Nomeng. Si Mang Nomeng po kasi Anong ano? Wala na po si Mang Nomeng. Ha? Patay na po si Mang Nomeng. Kararating lang po ng bangkay niya ngayon.
Anong pinagsasasabi niya? Sa hindi malamang dahilan, nagtindigan ang mga balahibo ko noon, Kabanong. At kahit na parang ayaw kong maniwala sa sinabi ng dalawa, may kung anong parte ng utak ko ang parang naging kumbinsido. Para makasigurado, dali-dali kong binitiwan ang binabasa kong libro. Pinuntahan ko kaagad ang bahay nila paring Noming. Pagdating ko roon, nakita kong may mga tao na sa harapan ng kanilang bahay. Maririnig din ang iyakan sa loob ng bakuran. Paghawi ko sa mga tao, nakita ko ang bangkay ni paring Noming na nakalagay sa kawayan at nakatakip lang ng dahon ng saging. Naroon din ang mga kasamahan niya na nagsabi sa aking si Noming ang napuntirya ng aswang na kanilang nakainkwentro. Ayon pa sa kanila, namatay si paring Noming sa dami ng sugat nito. Ito raw kasi ang umarap sa aswang para makalis sa mga kasamahan niya. Nilakasan ko ang loob ko para tingnan ang katawan ni paring Noming. Nakita ko roon na parang may mga bakas ng pagkalapnos sa ibang parte ng katawan niya. Bagay na nagpagulo sa utak ko kung saan niya yun nakuha. Maya-maya pa, lumapit ang asawa ni paring Noming na si Irma. Galit siya sa akin. Pinagsisisigawan niya ako. Sinisisi ako sa pagkamatay ng asawa niya. Na kung hindi ko lang daw inimpluwensya ng asawa niya na maging manunugis o albularyo, hindi naman daw mangyayari yun. Naintindihan ko naman ang nararamdaman ni Irma kaya hinayaan ko na lang siya. Umalis na lang ako doon dahil ayaw kong mas maging mabigat pa ang kanilang dinadala. Bagsak ang balikat ko habang naglalakad. Pwede bang hayaan niyo na muna ako? Wala ako sa mood makipag-usap ngayon. Pinagtasan ko na sila ng boses para matigil sila sa kakasunod. Pero hindi pa rin sila natinag. Ngayon pong naging kumpirmado ng aswang nga ang nakikita sa kabilang nayon, ibig sabihin, Hindi niyo ba ako narinig? Hindi po nila maituro sa inyo kung nasaan yung lungga ng aswang. Pero kami po, kaya naming ituro yun. Kung hayaan nyo kaming tulungan kayo, tutulong po kami. Sandali ko silang tiningnan. Makikita sa kanilang mukha ang pagiging determinadong tumulong. Pero nagdadalawang isip ako, Kabanong. Hindi dahil alam kong magiging pabigat lang sila, kundi dahil kapag nakita ko na ang aswang, papasukin ko ng muli ang buhay na magulo. Bagay na ayaw ng asawa ko. Kagaya nyo, meron din po akong dahilan kung bakit gusto kong pumatay ng aswang. Pinatay nilang pinakamamahal kong aso nung elementary pa lang ako. At kahit na kailan, hindi ko yun makakalimutan. Pinangako ko sa sarili ko na balang araw, makakaganti rin ako sa kanila. Kaya sana ho, hayaan nyo na ako. Kaming dalawa, hayaan nyo kami makipagtulungan. May tuturo namin kung saan yung lungga ng mga yun. Kasi napuntahan na rin naman namin yun. Hindi nyo alam kung ano ang gusto nyong basukin, mga iho. Hindi ito isang laro. Pwede kaming mamatay. O pwede kaming masyadong mababaw ang dahilan mo para kalabanin ng mga aswang. Hindi ka dapat nagsasayang ng buhay para lang sa isang aso. Ha? Mababaw na dahilan? Para lang sa isang aso? Ganun talaga kababaw ang tingin mo sa pinagmumulan ng layunin ko? Kaming mga manunugis o albularyo, buhay ng tao ang ipinaglalaban namin. Hindi buhay aso na may buhay rin naman. Hindi ba sa aso si Pochi, Mang Enteng? Nung bata ko, yun yung kasama ko mula nang mamatay si Mama at iwan ako ni Papa. Siya ang naging pamilya ko. Siya ang naging sandalan ko sa lahat. Hindi siya basta aso. Kung sabay kayong malulunod ng aso ko, mas ililigtas ko siya kaysa sayo. Kahit na mas malapit ka sa akin. Ganun siya kahalaga sa akin. Hindi siya hayop lang. Kaya kung ayaw mo makipagtulungan sa amin, mamalitin mo ang pinaghuhugutan namin, eh di wag, kami na lang. Sandali akong natahimik, Kabanong. Para akong sinupalpal sa mukha ng mga sinabi niya at bigla kong lang napagtanto na mahalaga at dapat na iginagalang din ng nararamdaman ng ibang tao. Lalo na kapag tungkol ito sa mga ipinaglalaban nila. Bumuntong hininga ako. Sa unang pagkakataon, inamin kong naging maras ako sa pagsasawalang bahala sa buhay ng isang hayop. Pasensya na. Hindi ko intensyon na malitin ang buhay ng aso mo. Pero ang nais kong ipunto, bata ka pa. Masyado pa kayong bata para ilagay sa buhay ninyong panganib.
Isa sa mga natutunan namin sa mga nangyayari ngayon, kapag meron kang ipinaglalaban, huwag mo nang hintayin na lumipas ang panahon. Ipaglaban mo na ngayon. Kasi hindi habang buhay may oras ka para sa gusto mo mangyari. Habang lumalakad ang panahon, dumarami rin ang mga bagay na ipapasan mo sa inaharap. Kaya kung anong gusto mong ilaban ngayon, ilaban mo na. Dahil hindi mo alam, sa susunod na mga bukas, may mas mabigat ka pang dapat ipaglaban na dapat unahin. Kesa sa kung ano man ang ibinaglalaban mo sa kasalukuyan. Medyo umanga ako sa pananalita at pananaw ng dalawang binatilyo. Ngayon lang ako nakakita sa baryo namin ng mga binatilyong may matinong pagtingin sa buhay. Karamihan kasi sa mga nakikita ko ay mga palamunin at pasaway sa pamilya. Kaya naman sa bandang huli ay napapayag din nila ako. O sige, papayag akong makipagtulungan sa inyo. Pero itong kondisyon ko, hindi ko kasalanan kapag namatay kayo sa laban na ito. Tumango ang dalawang binatilyo. Bumakas din ang tuwa sa kanilang muka at dahil doon, napagtanto ko na parang matagal na rin nilang gustong labanan ng mga aswang. Pero dahil wala silang kasama, hindi nila yun magawa-gawa noon pa. Ikaw, David, anong dahilan mo at bakit ka makikipaglaban sa mga aswang? Kasi yung aso ni Ricardo na si Pochi, ako nagbigay sa kanya noon nung bata pa kami. Kaya yun din po ang dahilan ko. Ha? Sige. Bigla na lamang umiyak si David. Tinakpan na lang ni Ricardo ang bibig nito para hindi na makagawa pa ng ingay. Nagkaroon kami ng kaunting pag-uusap. Kahit na papaano, may nalaman ako sa dalawang binatilyo. Yun ang unang pagkakataon na nakapagkwentuhan ako sa hindi ko kaedad. Madalas kasi na puro matatanda rin ang nakakausap ko. Pagkatapos, agad na rin ako umuwi sa amin. Pero nasa labas pa lang ako ng bahay namin, nakita ko nang nakaabang si Sonia. Sa tingin pa lang niya, alam ko nang marami na naman itong sasabihin tungkol sa ginagawa ko. Kaya inihanda ko na agad ang sarili ko. Ano ngayon ang gagawin mo? Patutulog na. Gabi na eh. Pilosopo ka talaga kahit na kailan. Ang sinasabi ko, anong gagawin mo ngayong wala na si Nomeng? Pinatay siya ng aswang na sinasabi nyo, hindi ba? Oh, tingnan mo anong nangyari. Wala ng padre di pamilya ang pamilya nila Irma. At kasalanan ko? Sino bang nag-imbita dyan kay Nomeng na lumaban din sa mga aswang, hindi ba ikaw? May sariling isip si Nomeng. Hindi na siya bata para diktahan kung anong tama o mali. Nung sinabihan ko siya tungkol sa mga ginagawa ko, kusa siyang naging interesado. Hindi ko siya pinilit. Siya ang pumili ng magiging kapalaran niya. At ngayong namatay siya, desisyon niya rin yon. Pinili niyang mamatay para makaligtas sa mga kasama niya. Kaya wag mo akong sisihin dyan, Sonia. Hindi na ako natutuwa sa sinasabi mo. At tingin mo natutuwa rin ako sa mga ginagawa mo, Enteng? Hindi lang buhay mo ang nalalagay sa alanganin. Nalalagay din sa peligro ang buhay ng ibang tao nang dahil sa adikain mo. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan bumalik dito mga aswang at manguhan ng mga kabataan? Yun ba? Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kaya kahit na anong pilit mong pigilan ako, mapapagod ka lang, Sonia. Kasi hanggang sa dulo ng buhay ko, hindi ako titigil hanggat may aswang pa sa probinsyang ito. At yan ang pinili mo kaysa sa akin? Sa mga sandaling yon, Kabanong, hindi agad ako nakapagsalita. Napatingin na lang ako sa ibang direksyon. Pero nakikita ko pa rin na nakapukol lang sa akin ang tingin niya. O siya, sige. Kung mas pinipili mo yan, bahala ka na sa buhay mo. Anong gagawin mo? Matulog, gabi na eh. Padapog niyang isinaradong pinto. Kinandado pa sa loob kaya hindi na ako nakapasok. Mabuti na lang ay may papagpasag gilid ng bahay namin. Nagising na lang ako nang may malaglag na daon sa mukha ko, Kabanong. Pagtingin ko, 7:00 na pala ng umaga. Mabilis akong bumangon. Pagdating ko sa harapan ng bahay, wala na roon ang asawa kong si Sonia. Nang tanungin ko si Nelma sa kabilang bakuran, ang sabi nagpunta na raw sa palengke para magtinda. Bumuntong hininga na lang ako.
Talagang galit siya sa akin kaya hindi na siya nagpaalam. Lumabas na lang ako para bumili ng almusal. Pero habang tinatahak ko ang daan, nakita ko ang 3 lalaki na pinalilibutan ng isang babae na sa pagkakatansya ko ay nasa edad 20 hanggang 25. Nakita kong parang nambabasto sa mga yon. Nanghihipo pa. Ay, mga pare, parang ang sakit sa mga mata ng ginagawa nyo ah. Gusto nyo bang sumakit ang katawan ninyo? Aba, sira ulo to ah. Bakit? Akala mo natatakot kami sa'yo ha, tanda? Ako, ibang matanda to. Marami nang pinasakit ng panga ito. Yung ibang panga-panga dyan tumabingi. Tinawanan lang ako ng 3 lalaki na parang hindi rin naman taga sa amin. Unang lumapit sa akin ng isang lalaki na malaki ang katawan. Pagsuntok niya sa akin ay agad ko rin naman yung nailagan. Sinuntok ko yun sa tagiliran. Nagulat ang babae pati na rin ang 2 lalaki sa gilid. Hindi nila inakala na mamimilipit sa sakit ang lalaking kaharap ko. Hindi pa ako nakontento. Sinuntok ko ulit sa muka ang lalaki na agad din naman itong kinabagsak. Lumusob pa nga ang 2 lalaki pero kagaya ng nauna, bumulagta lang din ito. Hindi man lang ako pinagpawisan kahit na alam ko namang may edad na rin ako. Ayos ka lang, Babis? Paano mo nagawa yon? Ang galing mo naman makipagsuntukan kahit matanda ka na. Ay, wala naman yon. Ayaw ko lang talaga na may tarantado dito sa lugar ko. Ay teka, taga saan ka ba? Hindi ka pamilyar sa akin ah. Hindi po kasi ako taga rito. Meron lang po akong hinahanap na tao. Sino bang hinahanap mo? Baka kilala ko yan. Enting po. Enting Kabisote kung tawagin sa ibang baryo. Ang sabi nila taga rito daw. Bakit mo naman siya hinahanap? Anong pakay mo? Mangingi lang sana ako ng tulong. Ako ang taong hinahanap mo. Talaga po? Ako si Enteng. Pero anong tulong ba ang kailangan mo, iha? Yung kapatid ko po kasi 1 buwan nang nawawala. Inutusan ko lang naman po kasi yung sa gubat na manguha ng tanglad. Baka po pwede niyo akong tulungan. May mga nakapagsabit kasi sa akin ng mga magsasaka sa gubat kung saan nawala ang kapatid ko. Doon daw huling namataan yung mga aswang nung nakaraang buwan. Nang marinig ko ang salitang aswang sa kanyang bibig, ay agad na akong naging interesado. Sinasabi mo bang kinuha ng mga aswang ang kapatid mo? Yun lang ang nakikita kong dahilan, Mang Enteng. Kaya nga hinanap ko talaga kayo nung marinig ko ang pangalan nyo sa mga baryong dinaanan ko. Alam ko kasi na kayo ang makakatulong sa akin. Sa totoo niyan, hanggang ngayon ay hindi pa rin kami makapaniwala na may mga aswang pa rin talagang natira. Nilagas ko na ang mga yan dati. Kaya nga ngayon, wala pa kaming matinong impormasyon kung nasaan sila. Pero may gagawin kaming operasyon mamayang gabi. Sakaling makita namin ang kapatid mo, ibabalik ko rin sa iyo. Ano ba pangalan niya? Miguel. Miguel ang pangalan niya. May kapayatan pero singkita ng mata. Siya sige. Kami nang bahala dyan. Pero saan ka na ngayon? Uuwi na lang po muna ako siguro sa tiyahin ko na malapit lang din naman dito ang bahay. Sa kabilang baryo lang. Sige. Pumunta ka na lang dito bukas. Hanapin mo ako sa barangay. Kilala ko ron. Paano mga kalalakiang ito? Hayaan mo silang magising. Kung hindi na magising, hindi mas maganda. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Nang muli kong lingunin ng babaeng yon, ay saka ko lang naalala na dapat pala tinanong ko na ang pangalan niya. Napapailing na lang ako. Napatigil ako ulit sa paglalakad nang makasalubong ko naman ang 2 binatilyo. Mang Enteng, sino yung kausap mong babae? Parang maganda yun ah. Hanip, hindi ka lang maangas. Matinig ka rin sa mga chika babes. Ay, mga siraulo bang mga ulo nyo? Hindi yung chicks. Tumigil nga kayo. Baka mamaya makaabot to kay Sonya baka kung ano pa na naman ang isipin ng isang yon. Sino nga yun? Di ba sabi mo, madalang ka lang makipag-usap sa mga babae? Maliban sa matatanda na gaya mo? Isang taong nawawalan ng kapatid. Inala niya nakuha raw ng aswang. Gusto ko siyang tulungan kasi alam ko rin ang pakiramdam ng nawalan. Nagkatinginan silang 2. Parehong may naguguluhang reaksyon.
Hindi pa kasi nila alam ang tungkol sa anak kong matagal nang nawawala. Kaya iniba ko na lang ang usapan. Ay, siya nga pala. Mamayang gabi, aalis na tayo. Pupuntahan natin yung sinasabi niyong lugar kung saan niyo nakita yung aswang. Bakit po sa gabi? Kung ngayon na kaya, baka mamaya maabutan natin siyang natutulog. Pagkakataon na rin natin yun. Nakatsamba lang kayo noon. Kaya ninyo inabutang tulog. Ang mga aswang, sobrang bihira lang matulog ang mga yon. Kaya sa gabi tayo pupunta. Dahil doon sila gumagala at aktibo. Tumango na lang silang dalawa. Ako naman ay dumiretso na lang sa bilihan ng almusal. Pagbalik ko sa bahay, inihanda ko na ulit ang mga gamit ko. Mga bandang gabi, magkakasama na kaming tatlo. Sandali akong dumaan sa bahay nila paring Nomeng. Naiburol na siya kaagad, pero hindi ko kayang makalapit o makasilip man lang sa kabaong niya. Masama ang tingin sa akin ng kanyang pamilya. Hindi pa rin nila nakakalimutan na ako ang dahilan kung bakit naging interesado si paring Nomeng sa mga aswang. Bakit ba ikaw ang sinisisi nila, Mang Enteng? Kung tutuusin, hindi mo naman kasalanan kung pinagpatuloy ni Mang Nomeng yung paghahanap sa mga aswang. At saka, matanda na si Mang Nomeng. Kahit naman sabihin mo na tumigil siya kung talagang yun ang gusto niyang gawin, yun ang susundin niya. Hindi na para pagsabihan siya, di ba? Iniintindi ko na lang dahil nagluluksa sila. Hindi ko sila pwedeng pilitin na maintindihan ako. Huwag ka mag-alala, Mang Enteng. Isa kami sa nakakaintindi sa'yo. Ngumiti na lang ako ng papilit sa kanila. Itinoon na lang namin ang atensyon sa paglalakad. Makalipas nga lang ng halos kalahating oras, nakarating na rin kami sa kabilang nayon matapos dumaan sa ibang lugar na mauga-uga na. Narito na po tayo. Kailangan na lang natin maglakad ng halos 10 minuto para makarating sa gubat. At hahanapin na lang po natin yung puno ng akasya. Yung po ang palatandaan namin kung saan liliko Tandaan nyo lang ang mga sinabi ko sa inyo, ha, mga iho. Yang itak na dala ninyo, gamitin niya sa oras na atakihin tayo ng mga aswang. Kung sakali namang nalagay tayo sa alanganin, unan yung iligtas ang sarili ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero paano ka naman? Magiging enteng kabisote ba ang tawag sa akin kung hindi ko kaya makaligtas? Kung sa bagay, ikaw kaya ang pinakamaangas na albularyong nakilala namin. Sos, bola ka pa. Bulahin mo mukha mo. Sa aming pagpapatuloy ay sandali muna kaming dumaan sa bahay na kamag-anak ni David noon. Nakausap namin ang ilan sa miyembro ng kanilang angkan. At nasabi nga ng mga ito na totoong meron silang nararamdamang aswang sa kanilang baryo. Pero mas madalas daw nilang nararamdaman at nakikita yon sa kagubatan na malapit lang din sa kanila. Habang papalapit ako ng papalapit, nakakaramdam na ako ng kaba. Hindi ako kinakabahan para sa sarili ko. Kinakabahan ako para sa mga kasama ko. Parang nagsisisi na ako na isinama ko sila sa laban kong yon. Na kung tutuusin, kaya ko naman na mag-isa yon. Pinangunahan ni David ang paglalakad dahil ito ang mas nakakaalam ng direksyon. 10 minuto lang ang nagdaan, nakita na namin ang sinasabi nilang puno ng akasya. Dito ko na hinugot ang katana ko. Marahan kaming naglakad nang makaliko na kami. Iwas na iwas kaming makalika ng kahit na anong ingay. Hindi nga nagtagal, nakarinig na kami ng kakaibang tunog na nagmumula sa kung saan. Pero dahil madilim ang paligid, dahil sa nagtataas ang mga puno, hindi kami nagpadalos-dalos. Dito lang muna kayo. Anong gagawin nyo? Titingnan ko muna kung nasa nagmumula yung ingay. Sasama kami. Hindi. Kailangan ko munang malaman kung talagang isa lang siya. Dito lang kayo. Nakinig naman silang dalawa sa akin kaya nagsimula na rin akong maglakad. Maya-maya pa, nakita ko ang isang nilalang na gumagapang papasok sana sa mga halamanan. Hindi ko makita ang itsura niya ng buo dahil sa kinalalagyan namin. Pero hindi na ako nagsayang ng oras. Kagad ko siyang tinaga, pero bigla siyang tumakas. Sumunod kayo! Hinabol namin ang aswang. Hindi siya kabilisang tumakbo kaya hindi kami nawawala sa direksyon niya.
Hanggang sa ilang minuto na nga ang nakalipas, nakarating na kami sa isang lugar na kung saan direktang tinatamaan ng liwanag ng buwan. Tumigil ang aswang dahil wala na siyang tatakbuhan. Malalim na bangin ang nasa harapan niya at sa mga sandaling yon, napatunayan kong totoo ang pagkakalarawan ng dalawang binatilyo tungkol sa aswang na yon. At ang sinasabi nilang butas sa leeg, napansin ko rin na may lumalabas na likido doon na parang kulay itim. Wala ka na tatakbuhang salot ka! Patay ka ngayon! Naniniwala na ba kayo sa amin ngayon? Sabi ko sa iyo eh. Nakakatakot pala talaga siya kapag malapit. Ayoko nang duduwag-duwag ha. Pinilit yung sumama, di ba? Panindigan niyo. Maya-maya pa, biglang nagwisik ang aswang ng likido mula sa leeg niya. Nakailag ako, pero nawisikan ng kaunting patak si David sa kamay. Napasigaw siya nang maramdaman niyang mainit yun. Mang Enteng! Parang asido yung likido na yan. Aray! Ang init! Nalapnos na yata itong kamay ko. Maliit lang yan. Kaya huwag kang mag-inarte na parang mamamatay ka na. Ayos ka lang? Walang iyang tanong yan, no? Di ko na napagtanto na kaya pala parang may mga lapdos sa katawan si paring Nomeng ay dahil sa likidong nanggagaling sa aswang. Medyo nawindang ako dahil sa buong buhay ko noon bilang isang albularyo at manunugis, hindi pa ako nakatagpo ng ganon. Yun talaga ang unang beses. Kakaiba ka pala, ha? Sige! Pinakiramdaman ko muna ang aswang. Hindi rin kasi ako pwedeng umatake dahil kapag nagkataon, pwede niya akong maihulog sa bangin. Marahan ako naglakad habang nakaamba ang katana ko. Maya-maya pa, bigla na naman siyang umatake. Pero hindi ako ang puntirya niya. Parang nakatunog siya na ang dalawa kong kasama ay walang alam sa pakikipaglaban. Tumalo na mataas ang aswang para puntahan sila Ricardo at David. Mabuti na lang, kinaya nilang salagi ng atake ng nilalang. Nakalapit agad ako sa kanila para humarang. Tinamaan ko ang aswang sa bandang balikat. Napatigil siya at umangil ng malakas. Galit na galit. Magaling ang ginawa niyo. Pero kapag nakita niyong may opening, birahin niyo kagad. Nagmamadali ako makalapit ulit sa aswang kabanong, pero gumapang siya ng mabilis papunta sa kaliwa. Iniwasan niya ako ulit. Puntirin niya talaga yung dalawa. Kaya sa mga sandaling yon ay hinayaan ko na para naman makakilo si Ricardo at David. Nang mapansin nilang parang nanonood lang ako, doon na sila na alarma. Mang Enteng, ano? Nood lang? Alam namin na wala kang kasalanan kapag namatay kami. Pero baka naman pwedeng tumulong kahit konti. Kayo yata ang gusto niyang makalaban eh. Inatake sila ng inatake ng aswang. Wala silang nagawa kundi palagan na lamang yon. Nang makita kong nahihirapan na sila, ay saka na ako nakialam. Pero laking gulat ko nang biglang bumuga na naman ng likido ang aswang. Buti na lang talaga ay nagawa kong mailagan yon. Nakita ko pa kung papaanong malusaw ang dahon ng halaman na tinamaan. Magaling ang ginawa niyo, pero ang hirap niyong panoorin. Tatapusin ko na ito. Hindi ko na hinayaang makailit pa sa akin ang aswang na yon. Nakita kong papunta siya sa kanan kaya pumunta ako sa kaliwa. Alam ko kasing lilituhin niya lang ako. Ang totoo, sa kaliwa rin ang punta niya. Kaya nang nakaharap ko siya, hindi na ako nagsayang ng oras. Itinara ko na ang katana ko sa tiyan niya. Hinugot ko kagad dahil baka mabugahan ako ng likido sa muka. Sinubukan pang makatayo ng aswang na yon, pero hindi rin nagtagal ay tuluyan na rin siyang bumagsak. Pambihira! Ganun mo lang pala kabilis pinapatay ang mga aswang? Pinatagal mo pa? Para naman magkaroon din kayo ng silbi. Patay na ba talaga yan? Baka naman buhay pa yan, ha? Patay na yan. Wala akong iniiwang aswang na buhay. Anong gagawin natin ngayon? Hahanapin ko ang iba pa nito mga kasamahan. Etong aswang na ito baka hindi kasama sa mga aswang na dumukot ng kapatid ng babae. Nararamdaman ko na hindi lang ito nag-iisa. Ang malaking katanungan para sa akin ngayon, paano nila nagawang makabalik ng marami sa bilang nila ang pinatay ko na noon? Hindi kaya yung mga pinatay mo noon maliit na bilang pa lang sa kabuuang bilang nila? Napabuntong hininga ako sa sinabi ni David. Ganon na ganon din kasi ang tumatakbo sa isipan ko noon, kabanong. Napapaano kung
Yung inaakala kong tagumpay 5 taon na ang nakalilipas, simula lang pala ng mas malaking gulo. Na paano kung wala pa sa kalahati ang mga aswang na inubos ko? Papaano ang gagawin ko sa oras na bigla na lang nila akong atakihin? Nang makauwi na kami, hanggang sa pagiga, ay gumugulo pa rin sa isipan ko ang tungkol sa mga aswang. Maya-maya lang ay nakaidlip na rin ako. Nagkaroon ako ng malinaw na panaginip. Parang totoong-totoo. Pero kahit na parang realidad ang kinagagalawan ko, alam ko na panaginip lang talaga yon. Nasa ibang kuweba raw ako. At sa kuwebang yon, merong espadang nakadikit sa pader. Isang espadang nagliliwanag. Parang nagbabaga ang hawakan nito. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero tingin ko, ang espadang yon ang makakatulong sa akin. Kinabukasan, agad kong kinausap ang isa sa mga kapwa ko albularyo. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking panaginip. Ang sabi niya, ang espadang nasa panaginip ko ay ang espadang nasa panaginip din ni Nomeng bago ito mamatay. Hindi lang yun naikwento sa akin ni Nomeng. Pero ang sabi daw ni Nomeng, ako raw ang may hawak ng espada sa panaginip niyang yon. Baka naman po, kailangan niyong hanapin yung espadang yun. Ngayon lang ba ito nangyari? Hindi. Naalala ko na. Nanaginip din ako ng ganito bago kami makipaglaban sa mga aswang noon. Iniisip ko, baka paiwatig ang espadang yon sa mas malaking kaguluhan na paparating. O baka ang espadang yon ang kailangan kong gamitin para tapusin silang lahat. Ang tanong, saan naman kayo makikita ang espadang yun, maliban sa panaginip mo? Yun ang problema. Hintayin ko na lang ulit managinip ako. Baka sa susunod na panaginip may kasama ng address. Napapakamot na lamang sa ulo ang 2 binatilyo. Nagdaan pa ang mga araw, nagkaroon ako ng oras para turuan si Ricardo at David. Kahit na papaano ay hindi naman sila mahirap sanayin. Mabilis sila makakuha ng mga itinuturo sa kanila. Ganun siguro talaga na kapag gustong-gusto mo ang ginagawa mo. Maraming salamat ha. Nag-abala ka pa talaga. Pasensya ka na rin at ikaw ang napakiusapan ko. Ang bigat kasi nitong bigas na ito eh. Hindi ko naman maasahan ng asawa ko kasi abalang-abala yun sa ginagawa niya. Wala pong problema. Kahit siguro sino namang tao, tutulungan kayo. Hindi lahat gagawin yon. Ikaw nga lang ang tumulong sa akin eh. Ay teka, ano nga pala pangalan mo? Ramil po. Ay maraming salamat Ramil ha. Saan ka ba nauwi? Diyan lang naman po. Gusto mo bang tumigil muna rito para makabawi naman ako sa'yo? Hindi ko po yan tatanggihan. Tamang-tama, nagugutom na po ako. Nang marinig ko ang kanilang usapan, ay agad na rin akong lumapit. Napatingin din naman sila sa akin. Sinuri ko ng maigi ang lalaki. Matangkad, may pagkamaskuladong katawan. Maganda ang ngiti niya kahit na malaki ang boses. Teka lang. Sino yan? Ay si Ramil daw. Nagpatulong ako sa palengke. Ito kasing bigas binigay ni Kumaring Gemma. Galing sa palayan nila. Hindi ko naman kayang buhatin. Kala nga namang umuwi pa ako rito para lang ipabuhat sa'yo. Magandang hapon po. Ramil po ang pangalan ko. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti po akong tao. Wala naman ako sinasabing masama ka eh. Mabuti naman po kung ganun. Kayo po ba si Mang Enteng? Paano mo ako nakilala? Ay naku, palagi kong naririnig yung pangalan niyo sa bilyaran, sa bingguan, sa palengke at sa terminal. Maraming natatakot sa inyo eh. Totoo pala talaga, nakakatakot po kayong kausapin. Parang ngayon, kinakabahan na ako. Lalo na nakita ko pa po yung mga tattoo ninyo. Bakit naman kakabahan at matatakot ka kung wala ka namang ginagawang masama? Hay nako, ano bang klaseng usapan yan? Ang mabuti pa, pumasok na kayo sa loob at maghahanda ako ng merienda. Hay ikaw, Enteng, hindi pa tayo tapos ha? Akala mo nakalimutan ko na yung ginawa mo nung nakaraan. Napailing na lang ako at natatawa naman sa binatang si Ramil. Maya-maya lang ay sabay na rin kaming nagmerienda. Nung mga sandaling yon, hindi ko alam kung bakit parang ang gaan ng kalooban ko kay Ramil.
Nagtataka nga ako sa sarili ko noon kasi ako yung tipo ng tao na hindi basta-basta naniniwala o nagtitiwala kapag hindi ko naman kilala ang nagsasalita. Pero kakaiba si Ramil. Sa ngiti pa lang niya, kuhang-kuha niya na ang tiwala namin ni Sonia. Pinagpalagay ko na lang noon na baka siguro dahil wala kaming anak, na baka nangungulila lang kami sa anak namin. Kaya yung nararamdaman namin ay para kaming maggulang sa kanya. Makalipas ang ilang araw, linggo at buwan, napadalas ang pagdaan ni Ramil sa bahay namin. Kung minsan nga ay kasakasama na rin namin siyang maghapunan. Para bang naging regular na bisita na lang din namin siya. Malaki ang pasasalamat ko kay Ramil kasi kahit na papano, nagiging mabuti ang samahan namin ni Sonia. Alam mo, magaan talaga ang kalooban ko sa binatang yon. Parang ang tagal na nating siyang kilala. Ganon din ba ang nararamdaman mo? Oo, ganon din. Parang ang bait-bait niya talaga. Minsan nga iniisip ko, sana siya na lang ang anak nating si Louie. Napabuntong hininga ko. Nakita ko ang lungkot sa mukha ni Sonia. Akala ko sisisihin na naman niya ako. Pero iba nung gabing yon. Naging mahinahon siya. Kalmado ang tingin niya sa akin. Walang halong kahit na anong kasungitan. Sana nga. Kung wala nga lang magulang si Ramil, baka inampunan natin siya eh. Pero ang sabi niya, tatay niya ang kasama niya sa bahay nila. Parang maganda yata kung makikilala rin natin ang tatay niya, ano? Malay mo, mas mapadala siya rito sa atin kapag pinayagan siya ng ama niya. Masaya ka ba dyan? Kung ikakasaya mo yan di sige. Mambait-bait mo sa akin itong mga nagdaang araw. Siguro may operasyon na naman kayo sa mga aswang, ano? Wala nga eh. Walang nagpaparamdam na aswang. Wala kaming makitang kahit na anong bakas. Bigla na naman silang nanahimik. Enteng, itigil mo na kasi yan. Mag-focus na lang tayo sa buhay natin. Tingnan mo, may bago tayong kakilala, si Ramil. Mabuting bata. Pwede natin siyang ituring na anak natin. Kahit tumigil ako sa pagiging albularyo at madudugis, nanupitan pa rin naman ako ng mga aswang eh. Hindi sila matitigil hanggat may mga nabubuhay na gaya ko. Lahat ng mga magiging hadlang sa mga kasamaan nila ay buburahin nila sa mundo. Kaya hindi ko may bibigay ang gusto mo, Sonia. Pasensya ka na. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo. Basta ako, gusto ko ng tahimik na buhay. Iniisip ko naman yan. Sa palagay mo, maghiwalay na lang kaya muna tayo para hindi ka madamay. Maghiwalay? Bakit? Masama ka na siguro na. Hoy, matanda ka na ha? Magtigil ka na. Sira ulo. Hindi naman hiwalay talaga ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, hiwalay muna ng bahay. Yun lang. Hindi ako sanay mag-isa. Wag na. Dito ka na lang. Kung sakaling mamamatay tayo sa aswang, ayos lang. Ang mahalaga, mamatay tayong hindi naghihiwalay. Napangiti na lang ako nang malapat sa sinabi niyang yon. Mula nung araw na yon, natanggap na ni Sonia ang tungkol sa gawain ko. Parang isang malaking himala yun para sa akin. Bigla-bigla na lang kasing nagbago ang kanyang mood. Epekto yun ni Ramil sa buhay namin. Kasi kahit hindi naman namin siya tunay na anak, nararamdaman namin na maging magulang kahit na sandaling oras lang. Pero isang gabi na naman ang sumapit, masamang balita na naman ang nakarating sa akin. Ano? Sigurado ba kayong galing kay Ka-Empo yan? Si Ka-Empoy mismo nagsabi sa amin. Kanina, nung makita namin siya sa kabilang nayon. Mang Enteng, mukhang nakarating na sa kanila yung tungkol sa pagpatay mo ron sa aswang. Diyos ko, ang dami nilang pinatay na magsasaka. Hindi raw kasi yata alam ng mga aswang kung sino sa mga magsasaka yung albularyo eh. Kaya pinatay na lang nila lahat para sigurado. Anong gagawin nun natin? Gumagawa na sila ng hakbang. Sinimulan na nila ang kasamaan nila. Pupuntahan natin ang iba pa nating mga kasama. Kailangan natin silang maabisuhan sa lahat ng mga nangyayari.
Palabas na sana kami ng bahay nang biglang dumating si Sonia at Ramil. May mga bitbit silang kamoting kahoy. Saan kayo pupunta? Mukhang nagmamadali kayo May kailangan lang kami asikasuhin. Aswang na naman. Aswang? May pupuntahan kayong aswang? Iyon ang trabaho ng Tatay Enteng mo. Pagpuksa sa mga aswang. Wow! Astig! May mga pinapatay na tao yung mga nilalang na yon. Kaya paano astig? Uy, ano ka ba? Sonya, baka hindi na ako makasabay ng hapunan Kailangan kong asikasuhin ito. Ang dami na nilang dinadamay Pupuntahan lang namin ang mga kasamahan ko para kausapin sila tungkol sa sitwasyon. Sayang naman. Kasama pa naman sana natin si Ramil na maghapunan. Kung hindi natin siya makakasabay mamaya, pwedeng kinabukasan naman po. Sige na, aalis na kami. Mamadali kaming umalis doon. Dala ang mga sandata. Agad naming tinungo ang kinaroroonan ng iba pang albularyo na una naming nakausap para labanan ng mga aswang. Habang naglalakad kami papunta roon, hindi ko maiwasang hindi kabahan. Iba ang kabang nararamdaman ko noon kung ikukumpara sa kabang nararamdaman ko nung nilagas ko sila dati. Mang Enteng, saan nyo nakilala yung Ramil? Bakit mo naitanong? Alam kong natutuwa kayo sa kanya ni Aling Sonia pero kasi may pakiramdam ako sa kanya na hindi ko maipaliwanag Pakiramdam na hindi maipaliwanag? Sinasabi mo bang may gusto ka kay Ramil? Naku, hindi yun ang ibig kong sabihin. Diretsahin mo na kasi. Para kasing may mabigat akong nararamdaman sa pagkatao niya Parang meron siyang hindi sinasabi sa inyo. Ganun talaga kapag hindi mo naman siya kilala. Kapag nagkausap kayo at naging magkaibigan kayo, baka araw-araw pa kayo magkasama. Basta, hindi ko alam. Sa halip na iniisip mo yan, ituon mo na lang ang atensyon mo sa gagawin natin. Nandito na tayo. Napatigil kami sa paglalakad nang matanaw na namin ang lugar ng mga kasamahan ko. Pero agad na umarangkada ang kaba sa dibdib ko nang mapansin kong ang tahimik ng lugar. Wala akong naririnig na mga nagsisibak, mga nagtatawanan, mga nagiinuman sa gilid-gilid. Hindi yun ang lugar na nakilala ko na madalas kong daanan noon. Pagpasok namin, nanlaki ang mga mata ko nang madatna ng dalawa sa mga kaibigan ko na nakahandusay na sa harapan ng kanilang bakuran. Wala ng buhay. Nagkalat ang dugo sa lapag at ang laman loob nila'y tila kinaukaw palabas ng tiyan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng panlalambot ng tuhod. Mukhang nahuli na yata tayo ng pagdating. Meron pa ron, Mang Enteng. Inisiisa namin na makakalapit na bahay. Bawat silipin namin, merong bangkay. Kahit hindi albularyo o manunugis ay dinamay. Meron pang pinatay na kaawa-awang bata. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Nagmura ako at nagsisisigaw. Nabuo ang galit ko. Noong mga sandaling yon, wala akong ibang gustong gawin kundi ang gantihan sila. Wala na mga kasamaan mo, Mang Enteng. Anong gagawin natin ito? Magsasalita pa sana ako, pero narinig namin ang yabag ng paa na paparating. Paglingon namin sa gilid, nakita namin ang isang matandang lalaki na sa pagkakatansya ko, mas matanda lang sa akin ng ilang taon. Kaswal at kalmado lang siyang naglakad. Huminto ng ilang metro sa pagitan namin habang merong ngiti sa mukha niya. Sino ka? Kung ano ang mga nakikita niyong imahe ngayon, yan ay bunga ng inyong kasalanan sa aming mga aswang. Masakit bang mawalan ng mga mahalaga sa buhay? Walang iya ka. Papatayin kita. Ops. Salma ka lang. Darating din tayo sa ganyang punto. Sa ngayon, gusto ko munang malaman mo na alam na namin kung ano ang kahinaan mo. Anong pinagsasasabi mong hayop ka? Enteng Kabisote, meron kang nilunok na may wagang bunga na kung saan ang buto na ito ang nagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas, bilis at katatagan ng katawan. Kaya ka nga di ba nakakapalag pa rin sa mga aswang kahit matanda ka na? Kasi dahil doon? Namilog ang mga mata ko. Ikinagulat ko ang sinabi niya. Hindi ko alam kung papaano niya nalaman ang tungkol doon.
Mga malalapit na tao lang kasi ang may alam ng lihim kong yun. At karamihan sa mga yon ay patay na. Si Sonia naman, wala siyang ideya sa buto na nilunok ko nung nagliligawan pa lang kami. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung paano yun nalaman na matandang aswang. Ha! Nagulat ka ba kung bakit ko alam ang tungkol dyan? Baka hindi mo alam. Isa sa malalapit sa iyo ang nagsabi niyan sa akin. Ngayon, dahil alam na namin ang kahinaan mo, madali na lang para sa amin na talunin ka. Ang dami mong satsat. Simulan na natin to para matapos na kita. Pep! Hindi mo ako pwedeng saktan ngayon. Biglang sumipol ang matandang lalaki. Merong 2 aswang na lumabas mula sa likuran ng bahay. Hila-hila nila ang babaeng si Tessa, ang babaeng nakiusap sa akin na hanapin ang kapatid niya. Nagsalubong ang kilay ko. Pati si Tessa na minsan ko lang nakausap, gagamitin nila laban sa akin. Mang Enteng, tulungan mo ako. Ayoko mamatay. Ayoko magkain ng mga salimaw na ito. Walang iya talaga mga aswang. Bakit may dadamay ang taong yan Hindi naman kami niyan gaano makakilala. Yun nga ang maganda. Aayaan mo bang mamatay ang isang taong humihingi ng tulong? O baka naman wala kang pakialam kasi hindi mo naman kilala. Pikiusap ako. Gusto ko pang makita ka. Gusto ko makita kami at kapatid ko. Papakawalan ko siya sa isang kondisyon. Huwag kang makikinig sa kanya. Pakakawalan ko siya kung sasama ka sa akin. Napaisip ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Batid kong maaari akong mamatay kapag ginawa ko yon. Pero nagmamakaawa ang babae sa akin. Iyak siya ng iyak. Kaya sa bandang huli, pumayag na lang din ako. Tumupad ka sa usapan. Mang Enteng, wag! Nililinlang ka lang yan. Mauna na kayo umuwi. Ayokong pati kayo ay madamay pa. Hindi pwede! Sige na! Sumunod na lang kayo. Buti na lang ay nakatunog silang 2 kaya sinakyan nila ang gusto kong mangyari. Dinakma na ako ng 2 aswang. Kinuha nila ang katana ko. Meron pang lumabas na 2 aswang para naman humawak sa babae. Nang makalayo na si Ricardo at David, tumawa ng mahina ang matandang aswang. Akala niya siguro'y naisa na niya ako. Pero ang hindi niya alam, parte yun lahat ng plano ko. Kailangan ko kasing mas makalapit sa kanila. Nang sa ganon ay madali ko silang mapatay. Kawawa ka naman. Mamamatay ka lang ng ganito matapos ang lahat ng kagitingan na ginawa mo. Oh, bahala na kayo sa albularing yan. Pagsaluhan ninyo kung gusto ninyo. Pagtiisan nyo ang bulok niyang laman loob. Patawa-tawa pa ang matandang yon at saka umalis. Makalipas ang 3 minuto ay tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Nakita ko na lang na binitiwan na ng 2 aswang ang babaeng si Tessa. Iba na ang ngiti niya. Hindi na ito nakakaawa. Nagpapakita na ito ng nakakainsulto at nangahamak ng ngiti. Sinasabi ko na nga ba madali ka lang ding mauto. Nakakatawa ka, Enteng. Mamamatay ka lang ng ganito sa kamay ng isang aswang na kagaya ko. Anong tingin mo sa akin, tanga? Alam kong aswang ka. Hinayaan lang kita sa mga pakulo mo dahil gusto kitang gamitin para malaman kung nasaan ang iba pa. Pero dahil wala ka na magiging pakinabang sa akin, wala na rin akong pakialam sa'yo. Huwag ka naman kunwari na alam mo ang mga plano ko una pa lang. Hindi ka matalino sa paningin ko. Di ka rin naman matalino sa paningin ko Gagawa ka na lang ng dahilan, yung kapatid mo pang hindi naman totoo. Akala mo hindi kita pinamamanmanan? Isa kang malaking tanga. Nagbago ang reaksyon ng kanyang muka. Para siyang nagagalit. Nagkuyom ang kamao niya. Kumigpit naman na pagkakahawak sa akin ng 2 aswang. Saka ka na mag-angas kapag nailuwa mo ng buto na nagbibigay sa iyo ng lakas. Tatanggalin ko yan ngayon din. Subukan mo kung kaya mo. Lalapit na sana sa akin si Tessa nang tapakan ko ng malakas ang paa ng 2 aswang na nakakapit sa akin. Nang makakuha ko ng tamang pagkakataon, buong puwersa akong nagpumiglas sa kanila. Nakakuha na ako ng espasyo kaya naman inihanda ko na rin ang sarili ko. Mga inotel! Mga tanga! Ang lalaki ng mga katawan ninyo.
Hinayaan niyo makakawala yung matandang yan? Kabang ka na, babae ka. Uunahin kitang maihatid sa impyerno. Hintayin niyo. Atakihin niyo na ang isang yan. Nalapit na sana sa akin ang 4 na aswang pero bigla na lang silang tinamaan ng palaso. Pero may 2 pang natira. Nagulat si Tessa nang makitang bumalik si Ricardo at David. Kayo nang bala sa 2 ito. Ako narito sa impaktang babae na ito. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad kong hinarap ang babaeng aswang. Nakikita kong itsura niya na parabang nababahala. Sinamantala ko ang pagkakataong yun. Nagmamadali kong dinampot ang aking katana. Hinagupit ko siya pero nakailag siya. Pagtingin ko sa kaliwa ay naroon na si Tessa. Mabilis na gumapang papunta sa akin. Tinangka niya akong kalmutin pero naiwasan ko rin siya. Sa pangalawa niyang atake, napansin kong masyado siyang naging kampante. Dahilan para matamaan ko siya ng hiwa sa tagiliran niya. Napahawak agad siya sa parting yon ng kanyang katawan. Umaagos ang dugo, pero pinilit pa rin niya akong labanan. Muli niya akong inatake kahit na mabagal na ang pagkilos niya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makabawi. Hiniwa ko ulit siya sa bandang leeg. At sa punto namang ito, hindi na siya makagalaw ng mabilis. Napatigil na siya. Base sa kanyang pagkahingal, ramdam kong hindi na niya ako malalabanan. Isang malaking pagkakamali mo na kinalaban mo ako. Marami ka pang kakainin bigas, iha. Ako, sinubok na ako ng panahon at karanasan. Bata ka pa sa paningin ko. Inaamin ko na talo ako sa laban. Malakas ka, mahusay. Pero alam mo kung anong nakakatawa? Kung ano ang katangahan mo na hindi mo pa rin nalalaman hanggang ngayon. Nasa paligid mo lang siya. Magugulat ka na lang. Papatayin ka na niya. Kaya naman masyado ka ng maraming sinasabi. Yeah! Sinaksak ko siya ng hawak kong katana. Ilang beses kong ginawa yon hanggang sa tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Pagtingin ko naman kay Ricardo at David, nagawa na rin nilang talunin ng 2 aswang na kalaban nila. Bumuntong hininga na lang ako. Pero sa loob-loob ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagtagumpay ang mga plano ko. Nagawa natin, Mang Enteng. Oo, nagawa natin. Pero kahit na nanalo tayo ngayon, hindi ko na maibabalik ang buhay ng mga kasamahan kong pinatay nila. Sinusumpa ko sa bato. Papatayin ko sila. Naintindihan namin ang nararamdaman mo, Mang Enteng. Pero magdaan-daan kayo. Huwag kayong magpadalos-dalos, ha? Kahit po anong mangyari, mas kailangan nating pagganahin ang utak natin kaysa sa puso. Isip kaysa sa emosyon. Muli akong humugot ng malalim na paghinga. Napatango ko dahil tama naman ang sinabi ni David. Hindi ko magagawang bigyan ng hustisya ang kamatayan ng mga taong nasawi kung mas uunahin kong magalit kaysa mag-isip. Pupuntahan natin ang pamilya ng mga kasamahan ko bukas ng umaga. Kailangan nilang malaman ang mga nangyari. Paano kung ikaw na naman ang sisihin nila? Kami na lang kaya ang humarap sa kanila. Ako ang kilala nila. Kaya ako ang haharap. Isa pa, kung sakaling sisihin nila ako, tanggap ko. Sa akin naman talaga nagmula ang lahat ng ito eh. Hindi gaganti ang mga aswang kung hindi ko sila nilagas dati. Tinapik ko ang balikat ng 2 at nauna na rin akong maglakad na parabang walang nangyaring labanan. Hindi rin naman kasi ako masyadong pinagpawisan. Wala ring ganong galos. Nung gabing yun, mabigat ang kalooban ko dahil nawalan na naman ako ng mga kasama. Kahit ilang beses ko naman nang naranasan yun noon, wala pa rin pinagkaiba ang pakiramdam. Masakit at nakakalungkot pa rin. Nagdaan pa ang mga araw, hindi naging madali para sa akin ang bawat paggising ko sa umaga. Kada didilat ako, naririnig ko ang mga boses ng mga kamag-anak na mga kasamahan ko. Paulit-ulit ko silang naririnig hanggang sa pagtulog ko. Wala silang ibang sinasabi kundi kasalanan ko ang lahat. Dahil doon, nararamdaman kong unti-unti na akong pinanghihinaan ng loob. Pakiramdam ko kasi, kung itutuloy ko ang ginagawa ko, baka mas marami pang madamay. Sa isip-isip ko, baka nga tama ang asawa ko.
Kailangan ko na ring iwan ang nakagisnang kong gawain. Sino ba yung katok na yan? Nakaka-istorbo ah. Ano ba problema? Kung makakatok parang sisirain nyo na itong pintuan eh. Mang Enteng, kailangan niyo sumama sa amin. May nakita kami mga bakas ng aswang sa gubat na malapit dito sa atin. Ha? Sigurado ba kayo? Baka mamaya nagkakamali na naman kayo. Sigurado kami. Lahat ng palatandaan, umaakma sa sinasabi mo sa amin eh. Maganda na ho kayo, Mang Enteng. Hihintayin ka namin dito sa labas. Ang totoo niyan parang gusto ko nang magretiro eh. Retiro? Seryoso ba kayo sa sinasabi nyo? Ngayon pa talaga? Mang Enteng naman, alam naman nating pareho na sa mga panahong ito, mas umiinit na tayo sa mga aswang eh. Lalo na't napatay natin yung babaeng aswang at yung iba pa. Kung titigil ka, wala rin naman pinagkaiba. Nasa panganib pa rin ang buhay mo kahit na tumigil ka. Diba, yan naman ang sinasabi mo kay Aling Sonia? Ano bang naging problema? Bakit bigla kang nagbago ng isip ngayon? Napapuntong hininga ako ng malalim kabanong. Napainom na lang ako ng kape at napaupo sa harap ng lamesa. Dumadami lang ang mga taong namamatay ng dahil sa akin. Kung titigil ako, baka matigil na rin ang isang malaking katangahan yan, Mang Enteng. Anong sinabi mo? Hindi matitigil ang gulo kahit na mamatay ka pa. Mananatili silang gagawa ng kasamaan kahit na manahimik ka rito. Kaya kailangan natin silang tapusin. Kailangan natin silang patayin lahat. Nakakalimutan mo na ba yung mga dahilan kung bakit natin ito ginagawa? Bibigyan natin ng hustisya ang mga taong namatay dahil sa kanila. Ang pagpatay sa aso kong si Pochi at ang pagkuha nila sa anak mong si Louie. Sobrang nagbago ka na, Mang Enteng. Hindi ganyan ang Enteng Kabisote na nakilala namin. Hayaan nyo na lang muna ako makapag-isip. Mamaya pupuntahan ko kayo. Parating na kasi si Sonia at si Ramil. Napapailing na lang silang dalawa. Halata ang pagkadismaya sa mukha nila nang maglakad na rin sila paalis. Maya-maya lang din, dumating na si Sonia at si Ramil. Pagpasok pa lang nila, narinig ko nang nagtatawanan na sila. Napapangiti na lang ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Para na kasi silang mag-ina talaga. Masaya ako para sa asawa ko dahil kahit papaano, nararamdaman niya kung papaano maging isang ina. Bagay na matagal na niyang pangarap na magawa kung hindi lang sana nawala ang aming anak. O ano pang tinutunga nga mo riyan? Tulungan mo na kami maganda ng panghapunan natin. Mukhang malalim po yata ang iniisip niyo ah. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang naman ako, Ramil. O tara na. Ako na maghihiwa ng mga yan. Masaya naming hinanda ang para sa aming hapunan. Habang nagluluto ay hindi maiwasang magkwentuhan ng kung ano-anong bagay. Sa mga sandaling yon, wala akong ibang nararamdaman kundi kasiyahan. Ganun din ang asawa ko. Pero ang hindi ko alam, yun na pala ang huling hapunan namin nakasama si Ramil. 8:00 na. Delikado na sa daan. Gusto mo bang ihatid na kita? Hindi na po. Nakakaya na po. Ay nako, huwag ka nang mahiya. Kailangan mong may kasama. Kapag kasama mo yung si Tatay Enteng mo, walang gagalaw sa iyo. Maangas yan dito eh. Lakot yan. Naku, oo nga po eh. Narinig ko palagi sa palengke na maraming natatakot kay Tatay Enteng. Tara na. Para makauwi ka na kagad sa bahay ninyo. Sigurado ba kayo, Mang Enteng? Hindi nakakaabala? Hindi naman. Para ka namang ibang tao. Kahit na alam kong delikado na kasama si Ramil sa daan, gusto ko pa rin siguraduhin na makakauwi siya ng ligtas sa kanila. Sa mga nagdaang araw kasi, kumakalat ang mga balitang marami nang natatagpo ang bangkay. Mga katawan ng mga taong wala namang kinalaman sa samahan ng mga albularyo. Para bang basta-basta na lang pumapatay ng mga tao ang mga aswang. Maraming salamat, Ramil ha. Ho? Salamat po saan? Maraming salamat kasi nung makilala ka namin, pakiramdam namin naging isang tunay na magulang talaga kami. Napapasaya mo kami. Tungkol ba ito sa anak niyong si Louie? Oo. Pasensya ka na kung ikaw yung parang ginagamit namin para sumaya ha.
Hindi niyo naman po ako ginagamit kasi kusa ko itong ginagawa. At masaya rin po ako na malaman na nakakatulong ako sa inyo. Kung ano-ano pa ang napag-usapan namin ng mga oras na yon, Kabanong. Nalibang na kami sa kwentuhan kaya hindi ko na namalayan na nakarating na pala kami sa abandonadong tulay na madalang na lang na madaanan ng sasakyan at ng mga tao. Ay, nako, nalibang ako sa usapan natin. Hindi ko namalayan na mali na pala itong dinaraanan natin. Ayos lang, pwede naman akong dumaan dito eh. Ha? Saan ka dadaan dyan? Sarado na yung daan na yan. Naging kagubatan na rin yan eh. Bakit niyo siya binigay sa mga aswang? Ha? Binigay sa mga aswang? Anong sinasabi mo, Ramil? Hindi ko gaanong makita ang mukha niya dahil may kadiliman na rin sa tulay. Pero noong mga oras na yon, biglang nagbago ang pakiramdam ko sa kanya. Sa isang iglap lang, parang merong nag-iba sa Ramil na nakilala namin. Parang hindi na siya yon. Bagay na mas lalong bumuhay sa pagtataka ko. Pero mas naging maganda ang buhay niya ron. Doon, itinuring siyang pamilya at sinamba siya ng mga mas nakakababa sa kanya. At isa siyang espesyal na aswang. Kaya alam kong malaki ang pasasalamat niya dahil hindi kayo nagpalaki sa kanya. Hindi kita maintindihan, Ramil. Sino ba sinasabi mo? Aray! Hindi ko na naituloy ang sinasabi ko nang bigla niya akong suntukin ng malakas sa sikmura. Sa sobrang lakas ay parang bumaliktad ang sikmura ko. Naramdaman ko na lang ang panghihina ng kusang mailuwa ko ang mahiwagang buto. Mabilis yung kinuha ni Ramil. Habang ako naman, napahiga na lang ako. Nanlalambot, hinang-hina at nahihilo. Sino ka ba? Bakit mo ito ginagawa sa akin, Ramil? Hindi ako si Ramil. Ako si Louie, ang anak na pinamigay ninyo sa mga aswang kapalit ng pera. Ha? Louie? Teka, hindi totoo yun. Hindi namin ginawa ni Sonia ang bagay na yon. May malaki kayong utang noon at ikaw na albularyo ka. Meron ka kakilalang aswang. Kaibigan mo pa. Binigay niyo ako sa kanya para makabayad kayo sa utang at para hindi kayo makulong. Pero maraming salamat. Dahil sa pangangalaga ni Tatay Atong, lumaki akong ganito. Malakas, mabangis, at higit sa lahat, kumpleto at masaya. Teka, Ramil, ikaw si Louie? Ang anak namin ni Sonia? Aswang ka? Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko. Kaya pala magaan ang pakiramdam namin sa kanya nung una pa lang. Kaya pala hindi ako nahirapang pagkatiwalaan siya dahil siya pala talaga ang anak ko. Pero hindi ko matanggap ang mga sinabi niya. Isa siyang aswang at ang mga istoryang binuo ng mga aswang para lasunin ang isip niya. Hindi totoo sinabi nila sa'yo. Hindi ka namin binenta sa kanila. Nung panahon na yon, nangunguha sila ng mga sanggol, ng mga bata, para gawin nilang pagkain. Nung panahon na yon, wala akong nagawa dahil hindi ko pa sila kayang kalabanin. Sinungaling! Hindi niyo ako mauto. Kahit kailan, hindi ko kayo pinagkatiwalaan. Kayo lang naman tong tatanga-tanga na mabilis magtiwala sa mga hindi naman kilala ng lubusan. Lahat ng pinakita mo, sabihin mo, totoo mo ngayon, di ba? Totoo? Inutil ka ba talaga? Isa akong aswang at ang misyon ko, patayin ka dahil ikaw ang tinik sa lahi namin. Kaya kung iniisip mong mga pinakita ko dahil sa pagmamahal, managinip ka ng dilat. Kahit na kailan, hindi mangyayari yun. Ginawa ko lang ang mga yon dahil kailangan kong malaman kung nasan ang buto na nagpapalakas sa katawan mo. At ngayong nakuha ko na ito, wala na akong dahilan para makita pa kayo. Lalong-lalo ka na. Anong gagawin mo? Papatayin mo ako ngayon? Sige, gawin mo. Total, wala naman na akong kalaban-laban. Wala na akong lakas. Lupay-pay na ako. Kung yan ang ikasasaya mo, anak, gawin mo. Patayin mo ang ama mo. Huwag mo akong matawag-tawag na anak dahil hindi kita itinuring na ama. Si Tatay Atong lang ang itinuturing kong ama dahil siya lang ang nag-alaga sa akin mula pagkabata ko. Nilaso nila ang utak mo, anak. Kinuha ka niya dahil alam niyang magagamit ka niya laban sa akin.
Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na ako makikinig sa'yo. Humanda ka na ngayon. Mamamatay ka sa pinaka nakakaawa at nakakahiyang paraan. Ang mamatay ng walang kalaban-laban. Napanunok na lang ako ng laway sa mga sandaling yon, Kabanong. Alam ko, tanggap ko na yon na ang huling sandali ko na sa mundo. Kahit na alam kong kailangan ko pang lumaban, talagang isinusuko ko na lang ang aking sarili. Dahil bukod sa wala naman akong laban sa kanya, alam kong ang kamatayan ko lang din na makakapagpasaya at makakapagpagaan ng kanyang kalooban. Sa aking kamatayan, sana maging masaya ka, anak. At sana dumating ang araw na mapagtanto mo na walang araw na lumipas na hindi ka namin minahal ng mama mo. Unti-unti na siyang nagbago ng anyo. Merong lumabas na mahabang kuko at hintuturo niya. Kasing lapad at haba ng isang tipikal na kutsilyo. Habang nakahiga ako, nilapitan na niya ako at umibabaw siya sa akin. Tumitig siya ng diretsyo. Naramdaman ko matalim niyang kuko sa leeg ko. Nakatutok kung saan naroroon ang makapal na ugat. Ramdam ko ang galit niya, ang kanyang panginginig, ang gigil, ang sama ng loob na matagal na niyang dinadala. Ramdam ko ang unti-unting pagbaon ng kukong matalim. Pero makalipas ang 1 minuto, unti-unting gumaan ang kamay na nakahawak sa ulo ko. Ang kuko ay bumalik sa normal. Umalis siya sa ibabaw ko na parang may pumipigil sa kanya na patayin ako. Kaya sinumantala ko ang pagkakataon. Nagbabaka sakali na baka sa mga salita ko ay matauhan siya. Anak, hindi pa huli ang lahat. Kaya ko pang ibalik sa dati. Pag-aaralan ko kung papaano. Huwag mong hayaan na masayang ang buhay mo. Ginagamit ka lang nila laban sa mga tao, laban sa akin. Hayaan mong maiparamdam namin ng nanay mo ang pagmamahal ng tunay na magulang. Pakiusap. Hindi porke hindi kita tinuluyan ngayon babalik ako sa inyo. Manigas ka dyan. Hinayaan kitang mabuhay dahil sa pride ko. Ayokong ituring na panalo ang pagpatay sa isang kalaban na hindi kayang protektahan ng sarili. Mabuhay ka dahil gusto ko. Sa susunod na pagkikita natin ay mapapatay kita sa pinaka nakakakontentong paraan. Anak, kalimutan niyo na si Ramil. Si Ramil ay katang-isip lamang. Ang isipin mo, si Louie, dahil yun ang papatay sa inyo sa susunod na pagkakataon. Sinubukan ko pang makabangon para pigilan siya. Pero bumabagsak lang ako kapag pinipilit ko makatayo. Hindi nagtagal ay nawala na rin siya sa paningin ko. Louie! Tak! Nakailang ulit akong pagsigaw sa tulay na yon. Pero kahit na anong gawin ko, hindi na siya bumalik. Maya-maya pa, naramdaman kong mas lalong umina ang katawan ko. Muli akong bumagsak ng pinilit kong bumangon. Hanggang sa bigla na lang akong nawala ng malay. Pagising ko, meron akong nakikita mga alitap-tap sa harapan ng mukha ko. Maya-maya pa, sa mga sandaling yun, hindi ko alam kung bakit parang hinahatak nila ako para sundan sila. Ang pinagtataka ko rin kung bakit parang kinakaya ko nang makabangon. Medyo nangihina pa rin ako pero naitutukod ko na ng mas matagal ang mga tuhod ko. Nakakatayo na rin ako kahit na medyo gumegewang. Bakit usa akong sumusunod sa mga alitap-tap na ito? Pinipilit kong pigilan ng mga paa ko sa paglalakad pero hindi ko magawa. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Hanggang sa makalipas ang halos 5 minuto, nakapasok na ako sa kagubatan. Mas dumami ang mga alitap-tap at nasa iisang direksyon lang sila. Dahil doon ay naintriga na ako kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya naman sinundan ko na lang sila. Maya-maya pa, nakarating na ako sa isang kuweba. Nagliliwanag ang loob nito dahil sa mga alitap-tap na nagkukumpulan. Kaunting lakad lang, sa loob ng kuweba ay meron akong nakitang espada na nakadikit sa pader. Kaya niyo ba ako dinala rito para ihatid sa espadang ito? Teka, ito ba yung espadang nasa panaginip ko? Sandali. Ito nga yun. Nagmamadali ako makalapit sa espada, Kabanong. Nang hawakan ko na yon ay may kakaiba kong naramdaman. Parang mainit,
Parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Pero dahil pakiramdam ko yun na ang espadang gustong ipagkaloob sa akin para talunin ng mga aswang, muli ko yung hinawakan kahit na halos mapaso na ang kamay ko. Buong lakas kong hinugot yun. Pagtanggal ko sa espada sa pader, nangisay ako ng ilang segundo. Lumiwanag sa kuweba. Kasunod nito ay may narinig akong mahiwagang boses. Isang boses ng matandang lalaki na sobrang mahinahon at hiwaga ng boses. Sino ka? Ikaw ba yung nagbigay sa akin ng espadang ito? Ikaw, Enteng Kamisote, ang itinakda para talunin ang pinakamalakas na aswang sa henerasyon na ito. Gamitin mo ang espadang yan ng may puso at magmamalasakit sa buhay ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng sandatang yan, magtataglay ka ng pambihirang lakas, tapang at determinasyon na makamtan ang kapayapaan. Gawin mo kung ano ang nararapat para sa kapayapaan ng bawat isa. Umaasa ang sangkataasan sa iyo, Enteng Kamisote. Sandali lang. Matapos magsalita ng mahiwagang boses, ay agad na rin naman na itong naglaho. Nawala na rin ang liwanag. Natagpuan ko na lang na hawak ko na ang espada. Wala na akong nararamdaman na kuryente o mainit. Kung ganon, ito talagang magagamit ko para ubusin silang lahat. Ang gaan ng pakiramdam ko. Hindi ko na kailangang umasa sa mahiwagang buto. Hindi na ako nagsayang ng oras pa, Kabanong. Agad naman akong umalis sa lugar na yon. Pagbalik ko sa baryo namin, nakita ko ang asawa kong si Sonia na abalang naguhugas ng plato sa aming bakuran. Bigla ko na namang naalala si Louie. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Sonia na si Ramil at Louie ay iisa lang. Pagpasok ko, napatingin agad siya sa akin. Yung reaksyon ng mukha niya parang hindi mapalagay. Naihatid mo na ba siya? Oo, naihatid ko na siya. Magpahinga ka na. Ako lang tatapos sa mga hugasin na yan. Meron sana akong gustong sabihin sa iyo, Enteng. Ano yon? Tungkol ito sa anak natin. Hindi ako nakapagsalita. Pagtingin ko sa mga mata niya, nakikita kong parang naluluha na siya. Kinutuban na ako, pero hinintay ko pa rin kung anong manggagaling sa bibig niya. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin, pero si Ramil, meron siyang balat sa balikat na gaya ng kay Louie natin. Hindi lang yon, meron din siyang peklat sa bandang binti niya. Ganon din ang kay Louie, hindi ba? Enteng, malakas ang pakiramdam ko na si Ramil ang anak natin. Siya si Louie. Ang totoo niya, Sonia, alam ko na rin na siya ang anak natin. Ha? Kailan pa? Ngayon lang, habang magkasama kami. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na siya ang anak natin? Siya ang nagsabi sa akin, Sonia. Alam niya na tayo mga magulang niya. Pero bakit hindi niya sinabi sa atin? Dahil ayaw niya. Galit siya sa atin. Bakit naman siya magagalit? Pihiran naman. Hindi ang Louie natin ang Louie na nakaharap natin. Iba na siya. Yung iba, iyon nga ang anak natin. Oo nga, siya nga si Louie. Pero hindi siya lumaki sa magandang lugar at sa magandang pamilya, Sonia. Hindi ganun yung inaasahan natin. Nakita mo naman na mabuti siyang tao, hindi ba? Sinasabi mo dyan. Sonia, ang anak natin, isa ng aswang. Ano? Napahilamos na lang ako sa mukha ko. Alam kong maguguluhan siya kapag sinubukan kong ipaliwanag sa kanya. Pero yun lang ang tanging paraan para maging malinaw sa amin ang lahat. Anong pinagsasasabi mo? Paano magiging aswang si Louie? O si Ramil? Nakita mo naman na normal na tao lang siya, hindi ba? Kung aswang siya, dapat ikaw ang unang nakaramdam doon. Hindi siya pangkaraniwang aswang, kaya hindi ko naramdaman ang presensya niya bilang aswang. Sa tingin ko, dahil masyadong magaan ang pakiramdam natin sa kanya, kaya hindi ko napansin kung ano ang mga kakaiba sa kanya. Tigil ka na nga! Hindi aswang ang anak natin! Aswang ang anak natin, Sonia. Napunta siya sa mga aswang, at ang mga aswang na yon ay nilaso ng utak niya kaya siya galit sa atin. Yung pakikisama niya sa atin, palabas niya lang lahat ng yon. Dahil ang plano niya,
kunin ang maiwagang buto sa loob ng katawan ko para mas madali niya akong mapatay. Ngayon na lang natin ulit nakita ang anak natin. Paano mo nasasabi ang mga yan? Dahil yon ang totoo, Sonia. Yon ang totoo. Kahit ako, hindi ko rin naman inakala na magiging ganun ang anak natin. Akala mo ba, hindi rin masakit para sa akin na ganun ang kinahinatnan niya? Mahirap din para sa akin ang isang inosenteng bata na anak natin noon ay isa ng mabangis na aswang ngayon. Sobrang hirap para sa akin yon. Mahirap dahil papatayin mo siya kasi aswang siya. Ganun ba? Hindi na ako nakapagsalita sa huling sinabi ni Sonia Cabanong. Para akong sinampal ng katotohanan. Isang katotohanan na kahit na anak ko si Louie, magiging magkalaban kami dahil makasalungat ang ipinaglalaban namin. Enteng, gusto ko pang makasama ang anak natin. Ikiusap ako. Huwag mo siyang sasaktan. Gawin natin ang lahat para makabalik siya sa atin. Huwag ka mag-alala, Sonia. Susubukan ko makausap si Louie para mahikayat ko siyang magbalik loob sa kabutihan. Niyakap ko na lang ng maigpit si Sonia Cabanong nung mga sandaling yon. Parehong mabigat ang kalooban namin. Ako, hindi ko alam kung papaano ko susolusyonan ang problemang yon. Pinagdarasal ko na lang na sana magkaroon ng himala. Kinabukasan, nakipagkita ko kay Ricardo at David. Kinuwento ko sa kanila ang nangyari. Kahit sila, nawindang din sa mga naalaman. Kung hindi mo naramdaman ang presensya niya bilang aswang, ibig sabihin, hindi siya pangkaraniwan. Baka bukod tangi siya sa lahat kaya siya pinili ng matandang aswang para lapitan ka. Ano ngayon yung binabalak mo, Mang Enteng? Sigurado ka bang kakayanin mong hanapin ang anak mo sa susunod niyong pagkikita? Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa tanong na yon, Cabanong. Nahahati ang isipan ko. Minsan ay namamayani ang pagiging ama na naulila sa isang anak, pero sumasapaw din ang pagiging albularyo na may obligasyon sa buhay ng mga tao. Pre, hayaan na muna natin makapag-isip si Mang Enteng. Huwag natin siyang madalin kung anong magiging sagot niya. Pasensya na, Mang Enteng ha. Naiintindihan ko naman kayo. Pero kahit na anong mangyari, prioridad natin ang buhay ng mga tao. Yun ang poprotektahan natin, hindi ang mga pansarili nating interes. Pagkatapos ng usapan na yon, agad na rin kaming naghiwa-hiwalay. Umuwi na muna ako sa bahay para puntahan ang asawa ko. Baka sa mukha niya ang pagkalugmok, pero hindi ko rin siya masisisi. Mas nasasaktan siya kumpara sa akin. Mabilis na lumipas ang kinagabihan. Nagmamadali ako makauwi galing sa bayan. May mga daladala akong pagkain na pasalubong para kay Sonia. Pero nasa malayo pa lang ako, nakita ko na mga tao sa harapan ng bahay namin. Kinabahan na ako kaya dali-dali akong lumapit, Cabanong. Sinalubong ako ni David at Ricardo. Meron silang hawak-hawak na sulat. Pagbasa ko, nakalagay doon na kinuha ni Louie si Sonia. Dinala sa gubat na malapit lang din sa baryo. At sinabi rin doon na kailangan kong pumunta para ipantubos ang sarili ko. Sasama kami. Hindi na. Laban ko na ito. Problema na namin to bilang pamilya. Anong bilang pamilya? Hindi ka nakakasiguro na si Louie o Ramil lang ang nandun. Baka mamaya mapatay ka nila doon. Tama si David, Mang Enteng. Patibong lang ang ginagawa niya. Huwag na kayong sumama. Pero meron ako ipapagawa sa inyo. Meron pa akong isang kakilala na albularyo din. Pero nasa dulong baryo siya. Hindi ko siya gaano kasundo, pero pareho kami ng adikain pagdating sa pagpatay sa aswang. Kausapin niyo siya. Makiusap kayo na magpadala siya ng maraming manunugis kung saan ako pupunta. Sumang-ayon naman ang dalawang binatilyo. Nang magkasundo na kami, ay hindi na ako nagsayang pa ng oras. Agad na rin akong umalis dala ang mahiwagang espada na nakuha ko sa kuweba. Hindi naman kalayuan ang kinaroroonan ng gubat kaya nakarating ako kaagad. Nakatayo lang ako habang pinalilibutan ng mga nagtataasang punong kahoy. Nakikiramdam, nagmamasid sa dilim habang nasa ilalim ng bilog at maliwanag na buwan. Hindi nagtagal, naramdaman ko na ang presensya ng isang aswang. Isang pamilyar na presensya. Mabuti naman at sumipot ka.
Alangan namang hindi. Buhay ng asawa mong nakataya. Walang hiya ka. Nasaan si Sonia? Ilabas mo siya. Pep. Kalma. Darating din tayo sa parting yan. Huwag kang magmadali. Alam ko naman na sabik ka ng makumpleto kayo ulit. Ikaw ba nagpalaki sa anak ko? Anak mo o anak ko? Louie mo o si Ramil? Kahit ano pang pangalan niya, anak ko pa rin siya. Hindi mo na siya anak mula nang hinayaan mo siyang mapunta sa amin. Siya na si Ramil ngayon. Pero tinatawag niya ang sarili niyang Louie. Kaya nararamdaman ko na meron pa rin kabutihan sa kalooban niya. Tinatawag niyang Louie ang sarili niya dahil nalaman niya na yun ang pangalan niya noong bata pa siya. At kailangan niyang gawin yon para malinlang ka. Pero sa loob-loob niya, siya si Ramil, ang batang pinalaki at hinubog ng kultura ng pagiging aswang. Kaya wala ka nang magagawa, enteng kabisote. Kailangan mo na lang tanggapin na dito na matatapos ang buhay mo. Pumalakpak ng isang beses sa matandang kaharap ko, Kabanong. Maya-maya lang ay nagpakita na rin ng mga aswang na kanina ko pa nararamdaman. Naroon din si Louie. Kasama nila si Sonia na nakabusal ang bibig. Louie, hindi mo ito dapat ginawa. Kami ni Sonia ang tunay mong magulang. Kami ang magpaparamdam sa iyo ng totoong pagmamahal. Nakalimutan mo naman sinabi ko sa iyo na sa susunod natin pagkikita, papatay na kita. Ganyan ka ba kahina matanda ka? Gagamit ka pa ng tao para pahinain ako? Wala na sa akin ang maiwagang buto. Ano ba kailangan ninyo? Tingin mo sa akin, tanga? Akala mo hindi ko alam na meron kang panibagong pinaguhugutan ng lakas mo? Hindi ko sigurado kung ano yon. Kaya yan, naninigurado na ako na talagang hindi ka na makakapalag. Kahit na may bago kang tuklas na panlaban sa amin. Kahit na kailan, mga hayop talaga kayo. Pamili ka ngayon. Buhay ng asawa mo o buhay mo? Tatay Atong, gusto ko siyang makalaban. Kaya mas maganda siguro kung pakakawalan natin ang matandang to. Kung magagawa niya akong talunin. Hindi ka dapat maging kampante, Ramil. Hindi natin alam kung ano ang itinatago nitong alas. Wala akong nararamdamang panganib sa kanya. Kaya sana hayaan mo ako. Hindi ka ba nagtitiwala sa pagiging kakaibang aswang ko? Nakita ko napangisi matandang aswang. Sa huli, pumayag din ito. Kaya naman pumesto na rin sa harapan ko si Louie. Nagpatunog pa siya ng leeg at mga daliri. Anak, hindi natin dapat gawin to. Ang tunay nating kalaban ay mga aswang. Makinig ka sa akin. Hindi na ako nakapagsalita nang mabilis siyang nakalapit sa akin. Sinuntok niya ako ng malakas. Tumilapon agad ako. Nakita ko pang nagpupumigla si Sonia. Gusto niya kaming awatin pero wala siyang magawa. Mukhang kakaiba ka na talaga, Enteng. Nagawa mo makatayo ka agad. Ipakita mo na nga sa amin kung anong tinatago mo para maganda laban. Anting-anting, mutya, ano ba? Hindi kita lalabanan kahit na anong gawin mo, anak. Ama mo ko, hindi ko kailanman magagawang sakta ng anak ko. Si Louie ang anak mo, pero si Ramil ang nasa harapan mo ngayon. Kaya manahimik ka. Kahit na magpalit ka pa ng maraming pangalan, ikaw pa rin ang anak ko. Nanggaling ka sa dugo namin ng nanay mo. Pero dugo na ng pagiging aswang ang dumadaloy sa mga ugat ko. Kaya wala ka na magagawa. Tapusin na natin ang laban na ito. Muli siyang umatake sa akin, Kabanong. Makailang ulit niya ako pinagsususuntok, pinagsisisipa at binalibag. Maya-maya pa, tinanggal nila ang busal ni Sonia. Umiiyak siya at nagmamakaawa. Louie, pinag-awa mo na. Magsaktan ng tatay ka. Pero kahit na anong pakiusap niya, ay hindi niya pinakikinggan si Sonia. Nung mga sandaling yon, alam ko mamamatay ako kapag hindi ako lumaban. At kapag namatay ako, mamamatay rin ang asawa ko. Kaya kahit na masakit para sa akin na harapin si Louie, nilakasan ko na lamang ang aking loob. Mas matimbang sa akin si Sonia kaysa sa anak kong makakapagdulot ng kapahamakan sa maraming buhay. Kung ito ang gusto mo, anak, sige, lalabanan kita. Yan! Yan ang gusto ko! Lumalaban! Yan ang maganda! Hinugot ko na ang espada ko
Sandali kong ipinikit ang aking mga mata. Dinama ko ang kapangyarihan ng mahiwagang espada. Pero sa hindi ko malamang dahilan, wala akong maramdaman. Parang normal na espada lang yon. Bigla akong kinabahan. Batid kong hindi ko kakayaning talunin ang mga aswang na naroon kung pakaraniwang tao lang din ako. Oh, ano ba tinitingin-tingin mo? Lapit! Nakita niyang nagdadalawang isip ako kaya siya na ang naunang gumawa ng pag-atake. Muli niya akong nilapitan. Tinamaan na naman niya ako ng malakas niyang suntok. Nakaramdam ako ng hilod dahil doon. Pero agad din naman akong nakarecover. Nabugbog pa ako ng nabugbog. Saka ko lang napagtanto kung bakit hindi lumalabas ang kapangyarihan ng espada. Yun ay dahil nag-aalangan pa rin akong gawin ang tama. Dahil hindi ko kayang tanggapin na kalaban na ang anak na itinuturing ko. Nang maramdaman ko na ang kapangyarihan ng espada, saka naman ito nawala sa akin. Pag-atake ulit sa akin ni Louie, nabitiwan ko yon. Kung ganun, nasa espadang yan ang tinatago mong alas ha? Alam ko na ngayon. Sinipa niya pa yun palayo sa akin. Sinubukan kong kunin pero hinarangan niya ako. Sinipa ng malakas kaya mas lalo kong napalayo sa sandata ko. Kahit na kailan. Matalino ka talaga, Ramil. Hindi mo ako binibigo. Siyempre, nagmana ako sa iyo eh. Sige, kung hindi mo talaga ako kayang ituring na ama, ayos lang. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang mga taong mahal ko. Anak kita, pero hindi ikaw ang anak na gusto namin. Kung ikaw ang magiging dahilan para magdusa ang maraming tao, mas pipiliin ko sila kesa sa iyo, Louie. Kaya magmula sa oras na ito, hindi na ako magdadalawang isip na kalabanin ka. Hindi ko na pipigilan ang sarili ko. Gagawin ko kung ano ang tama. Sige, gawin mo kung anong gusto mo. At gagawin ko naman kung anong naaayon sa layunin sa lahi naming mga aswang. Sa muli niyang paglapit sa akin, mas naramdaman ko na ang lakas ng pagkakasuntok niya sa tiyan ko. Namilipit ako sa sakit. Nakita ko na lang na pinahaba na niya ng ilang pulgada ang kanyang kuko. Handang-handa na niya akong paslangin. Louie, kayo siya! Huwag gawin ito! Ako siya! Mahal ka niya! Mahal ka namin! Hindi totoo pinamigay ka namin sa mga aswang para lang sa pera. Ang kwento lang ng mga aswang ang alam mo. Hindi ang kwento namin. Kaya, kinig ka naman, anak. Manahimik ka! Ang mga tinatawag niyong masama ay ang mga tumulong sa akin para mabuhay. Kaya wala kayong karapatan na ituring silang salot. Dahil yun ang sinalpak nila sa utak mo. Ang maniwala ka sa mga kasinungalingan. Manahimik ka! Mangkakalmutin na niya ako nang biglang dumating ang mga resback na tinawag ng 2 binatilyo. Agad na sumiklab ang gulo. Nagkandalabo-labo na. Ramil, tigilan mo muna yan. Hayawan na muna ang mga bata natin dito. Hindi, kaya-kaya ko naman silang labanan. Makinig ka sa akin. Umalis silang 2. Habang ang mga aswang naman na kasama nila ay hinarang ang mga manunugis na resback. Mabilis naman akong inalalayan ni Ricardo at ni David. Ayos ka lang ba, Mang Enteng? Oo, ayos lang ako. Ang asawa ko, si Sonia. Nasaan ang asawa ko? Huwag kayong mag-alala. Nailigtas na siya ng mga kasama natin. Asikasuhin niyo ang mga aswang dito. Kailangan kong habulin si Louie at ang matandang aswang na yon. Paano mo sila kakalabanin kung mag-isa ka lang? Sigurado ka bang kakayanin mo sila? Habang nagkakagulo, inilahat ko ang kamay ko. Nagulat sila nang biglang lumipad ang espada papunta sa kamay ko. Lumika ito ng malakas na hangin. Lahat ay namangha, pati ang mga aswang ay sandaling napatigil. Pagkagupit ko, ay gumawa ito ng malakas na hangin na siyang nagpatilapon sa mga aswang. Kakayanin ko sila, kahit 2 pa sila. Kaya pakiusap, kayo na muna ang bahala kay Sonia. Ayoko makita niya kung paano ko tapusin ang buhay ng anak namin. Tumayo silang 2. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad akong umalis doon at sinundan ko ang amoy nila Louie. At sa halos 5 minuto kong paghahanap sa kanila, narating ko na rin ang kinaroroonan nilang 2. Haha, anga rin ako sa iyo, Enteng. Talagang sinundan mo pa kami rito para lang mamatay. Kung talagang nag-iisip ka, dapat alam mong hindi ako susunod dito kung alam kong wala akong magagawa. Anong gagawin mo, Tatay Atong? Haharapin ko ang isang ito.
Ako nangarap sa kanya. Ikaw ang pag-asa ng angkan natin, Ramil. Kaya ikaw ang huling alis natin. Manood ka na lang muna riyan. Hindi ka dapat maging kampante sa kanya. Kailangan muna natin alamin kung anong magagawa ng espada niya. Saka natin siya pagtutulungan kapag nakita mong hindi ko na talaga kaya. Ano? Tapos na ba ang pag-uusap niyo? Gusto ko nang simulan to. Naghihintay na sa akin ang asawa ko. Sa tono ng pananalita mo, mukhang kampante at malakas ang kumpiyansa mo sa sarili ah. Sige, tingnan natin kung anong magagawa mo. Naglakad na papalapit sa akin ang aswang na si Atong. Habang naglalakad siya, ay unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Naramdaman ko naman ang kakaibang kapangyarihan na dumadaloy sa kamay ko. Nagmumula yun sa espadang hawak-hawak ko. Sobrang lakas ng enerhiyang nararamdaman ko roon, kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagulat pati si Louis sa ginawa ko. Sa sobrang bilis, hindi na niya namalayang napatay ko na si Atong. Nakatarak na ang espada ko sa tiyan ni Atong at nang hugutin ko yon, unti-unti itong nangitim at kalaunan ay naging abo. Masyado kang maraming sinasabi. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa tatay ko? Magsasalita pa sana ako pero nagbago na rin ang anyo si Louie. Lumaki to, tumangkad, hanggang dibdib na lang niya ako. Mas naging maskulado pa ang katawan. Lumabas ang 3 sungay sa ulo niya. Naghahabaan din ang kanyang mga kuko na singtalim na ng kutsilyo. Meron din siyang buntot na merong tuli sa ulo. Ang mukha niya naman ay kumulubot at pumangit. Isa na talaga siyang halimaw ng mga sandaling yon. Kaya wala na akong magagawa kundi ang ibigay sa kanya ang tunay na laban. Lumusob siya sa akin. Sobrang bilis, sobrang lakas. Hindi ko magawang sabayan ang mga galaw niya sa unang 5 minuto. Nadali niya ako. Basag ang kaliwang kilay ko. Duguan agad ako at naramdaman ko kagad ang kakaibang puwersa na nagmumula sa kanya. Ganyan pala ang ginawa nila sa iyo, Louie. Huwag ka mag-alala. Palalayain kita. Makakalaya ka sa buhay na yan, anak. Hindi ko gusto ang kalayaan na nagmumula sa iyo dahil matagal na akong malaya sa parangalam ko. Nahawakan niya ako sa liig pero hinataw ko siya ng espada. Tinamaan ko siya sa braso. Putol agad ang kaliwang braso niya pero hindi yun naging dahilan para panghinaan siya. Mas lalo pa siyang naging mabangis. Nakita ko na lang na humaba na ang buntot niya. Gumapang yun papunta sa akin. Pilit niya akong tinutusok gamit yon. Mabuti na lang ay malakas din ang pakiramdam ko kaya nahiwa ko ang buntot niya. Patawarin mo ako, anak. Kailangan kong gawin to. Huwag mo akong tawagin, anak! Mas lalo pa siyang naging mabangis. Magkakasunod na atake ang kanyang ginawa. Ako naman ay umiilag lang ng umiilag. Naghahanap ng tamang pagkakataon. Nang makadistansya ako ng kaunti, napansin kong medyo iniindan na rin niya ang sakit ng pagkaputol ng isa niyang braso. Kaya naman sinamantala ko na ang pagkakataon na nasa ganun siyang kalagayan. Ako naman ang lumapit ng mabilis. Parang bumagal ang oras nang nasa harapan na niya ako. Nagkatinginan pa kami sandali. Nagtama ang mga mata namin at parang meron akong nabasang kalungkutan mula roon. Noong mga sandaling yon, naramdaman ko na parang gusto na rin niyang makaalis sa ganoong buhay. Kaya kahit na masakit sa akin, pinilit kong tanggapin na ang tanging paraan para makalaya siya, walang iba kundi ang kanyang kamatayan. Makakapagpahinga ka na, anak. Malakas ko siyang hiniwa sa dibdib. Pagkatapos, itinara ko rin ang espada sa kanya. Agad siyang sumuka ng dugo. Napahawak pa siya sa kamay ko. Sa hindi ko malamang dahilan, nakita ko siyang nakangiti. Ang mata niya ay bumalik na sa normal na mata ng isang tao. Unti-unti ring nagbalik sa dati ang kanyang anyo. Hinugot ko ang espada. Bumagsak siya sa bisig ko. Hinang-hina. Hindi na makagalaw at pilit nang hinahabol ang hininga. Hirap na rin siyang makapagsalita. Pero base sa pagkakahawak niya sa kamay ko, alam kong sa huling sandali, kinilala niya ako bilang ama. Kinilala niya kami bilang magulang. Anak, pagpahinga ka na. Patawad, nak. Ngayon lang tayo nagkita sa ganitong paraan pa.
Patawad na at hindi kita nahanap ng mga panahong nawala ka. Patawad kasi hindi kita nabawi. Anak, Louie, mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Walang araw at gabi na hindi ka namin inisip. Anak, tawad. Tawad talaga, anak. Ay, salamat po. Yun na lang ang huling salita na nasabi niya bago siya tuluyang bawian ng buhay. Ang tanging nagawa ko na lang nung oras na yon ay yakapin siya ng mahigpit habang umiiyak. Tila nakikisabay pa ang kalangitan dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kapanong pakiramdam ko noon ay pinatay na rin ako dahil sa sobrang sakit ng aking nararamdaman. Sobrang hirap dahil ako ang pumaslang sa anak naming matagal na naming gustong makasama. Pero wala akong magawa. Kailangan kong gawin yun para protekta ng mas maraming buhay. Isa pa, wala na rin pag-asang maibalik si Louie sa dati. At ang paraan ng pag-iisip niya ay hindi na rin magbabago. Sa madaling salita, literal na halimaw na siya na ang tanging iniisip ay puro kasamaan. Maya-maya pa, naramdaman ko na lang na nakasunod na si Ricardo at David. Sinamahan nila ako sa gitna ng malakas na ulan. Halos kalahating oras din na ganoon ang posisyon ko. Sa huling sandali niya, kinilala niya rin ako bilang isang ama. Sobrang saya ko. Sobra. Napatango na lang sa akin ang 2 binatilyong kasama ko. Maya-maya pa, natapos na rin ang labanan at natalo na rin namin ang mga aswang. Kinuha ko naman ang bangkay ni Louie. Dinala ko siya kay Sonia. Walang kasing sakit ang naramdaman ng asawa ko noong mga sandaling yon. Habang ako, nasa gilid, nilalamon ng konsensya. Patawarin mo ako, Sonia. Kinailangan kong gawin ito dahil alam kong mas maraming buhay ang mawawala kung hindi ko siya matatalo. Patawad. Kasalanan ko lahat ng ito. Kasalanan ko kung bakit wala na siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Enteng. Hindi kita sinisisi. Kahit kailan, hindi ko nagagawin yon sa iyo. Ang mahalaga sa akin, nabigyan mo ng hustisyang nangyari sa kanya. Nabigyan mo siya ng kalayaan at kapayapaan. Yun na lang ang isipin natin bilang magulang niya. Muling nagpatuloy ang iyakan namin ng mga sandaling yon, Kabanong. Kahit si Ricardo at David ay naiiyak-iyak na rin. Natanggap naman namin ng asawa ko ang nangyari. Kahit paunti-unti, sinubukan naming makabangon. Iniisip na lang namin na nasa maayos ng kalagayan si Louie ngayon. Mahirap makausad, pero sa mga sandaling ito, malaki ang pasasalamat namin dahil sa kabila ng mga nangyari, nagawa pa rin naming magpatuloy sa buhay. Hanggang dito na lang po, Kabanong, at sa lahat ng kayanggaw at kabangers, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana meron kayong nakuhang aral sa kwentong ito. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, bago tayo magwakas, ako po'y naglalambing sa inyo na sana ay isubscribe nyo naman po yung iba pa natin mga channel. Yung Pamela Clamil na channel natin at yung bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong mga moving images doon. So, pwede na po kayong manood habang nakikinig kayo ng mas pinagandang narration with music and effects. O di ba mas maganda po yun? Kaya sana po, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At syempre, mag-iwan na rin kayo ng comment, pindutin ang like button. Ilalagay po natin sa pin comment yung mga link ng mga nasabing channel. Napakalaking tulong po yun sa ating channel at para patuloy tayo makapagbigay ng mga magagandang kwento. Hanggang sa muli, wakas!